Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 871 hanggang 900. Southern Restricted Area. Nakangiting sinabi ni Zing Binbin, sa teorya, totoo ito, ngunit huwag mag-alala. Kahit na ang sinaunang Adventure King City ay inookupahan ng mga halimaw, ang mga halimaw na maaaring sumikop sa lugar ng lungsod ay pawang matatalinong nilalang. Hindi talaga sila makapangyarihan to the point na walang hangganan. Kahit na ang kasalukuyang Adventure King City ay hindi kasing luwalhati noon. Dahil sa pagkakaroon ng 10 matatanda ng Adventure Palace, ang mga halimaw ay hindi nang ahas na magpagulo. Kung talagang pukawin nila ang Adventure King City, ang mga halimaw na iyon ay kailangang pasanin ang mga kahihinatnan. Ang mga halimaw ay nakabaon sa paligid ng Adventure King City, dahil lamang sa kanilang mga mata sa teritoryo ng lumang Adventure City. Tao man o halimaw, lahat ito ay para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. At ang isang magandang piraso ng lupa ay isang mapagkukunan din. Halimbawa, ang lumang lungsod ng Adventure King City na inookupahan ng mga halimaw ay isa sa mga pinakamagandang lugar para sa paglinang ng espiritual na enerhiya sa buong Zishansho. Sa kasamaang palad, hindi ito karapat-dapat sa pangalan ng Adventure Kingdom, kung hindi, paano ito sasakupan ng mga halimaw? Tumango si Yang Yiyo, na nagpapahiwatig na alam niya. Naglakad ang dalawa at nag-usap sa sira-sirang pader ng sinaunang lungsod. Ang lumang pader ng lungsod ng buong Adventure King City ay isa na ngayong mahabang dragon ng mga buhangin na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, nakatayo pa rin ito, na sapat na upang ipakita kung gaano kamahal at kalakas ang Adventure King City noon. Matapos makapasok sa lumang pader ng lungsod, naramdaman ko kaagad ang presensya ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na isang paggamot na hindi pa nararanasan ng ibang mga lugar sa disyerto. Mas maganda ang mood ni Zing Binbin, at mas madalas siyang ngumiti. Sa kanyang mga salita, sa sandaling tumuntong ka sa lumang lungsod, nasa bahay ka na. Walang masyadong kalsada. Gamit ang Fire Cloud Dog bilang paraan ng transportasyon, aabutin ng wala pang 1 oras para marating ang tunay na Adventure King City. Bahagyang bumagal ang dalawa. Alam na si Yang Yiyo ay dumating sa Adventure King City sa unang pagkakataon at maraming bagay ang hindi niya naiintindihan. Si Zing Binbin ay nagkusa na sabihin kay Yang Yiyo ang tungkol sa Adventure King City. Sa hilaga ng Adventure King City, may malalawak na bundok na nababalutan ng nyebe na may yelo at nyebe na nagbabago sa buong taon, ngunit puno sila ng espiritual na enerhiya at inookupahan ng mga snow leopard mula sa ilang. Ang sabi-sabi ay ang mga snow leopards ay isang tribo. May mga taong may likas na mahiwagang kapangyarihan. Ang tribong ito ay may hari ng tribo. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang Snow Leopard King. Daan-daang taon na ang nakalilipas, may mga adventurer na naabot ang mahusay na kasakdalan ng out-of-body realm na dumadaan sa hilagang mga bundok ng nyebe. Ngunit hindi na sila muling lumabas. Maaaring mahihinuhan na ang Snow Leopard na hari ng hilagang mga bundok ng nyebe ay napakalakas, at maaaring maging isang tao sa kaharian ng kaguluhan. Pagkatapos sabihin ito ni Zing Binbin, sinulyapan niya si Yang Yiyo na matamang nakikinig, at bahagyang ngumiti. Sa kanluran ay ang nangungunang 3 lawa sa Zishansho. May sabi-sabi na ang mga lawa ay konektado sa teritoryo ng dagat at inookupahan ng mga halimaw ng tubig. Ang gate ng Adventure King City sa kanluran ay itinuturing na pinakasentro na lugar sa teritoryo ng bundok, ngunit hindi muna natin ito pag-uusapan sa ngayon. Pag-usapan natin ang pinaka-nakakainggit ngunit ang pinaka-nakakatakot na timog, kung saan nangyari ang pinakamalaking pagkawalan ng buong Adventure King City. Nang sabihin ito ni Zing Binbin, tumingin siya sa isang tiyak na direksyon at pagkatapos ay huminto at nagsabi, "Tingnan mo, iyan ang timog, kung saan ang lumang lungsod ng Adventure King City ay inookupahan ng mga halimaw, at ito rin ang pinakamalaki at pinakamagandang lugar." Habang nagsasalita, itinaas ni Zing Binbin ang kanyang kamay at itinuro sa isang tiyak na direksyon, hinihiling na tumingin kay Yang Yiyo. Nang sinunod ni Yang Yiyo ang direksyon ng daliri ni Zing Binbin, siya ay natigilan sandali, dahil walang espesyal na lugar sa kanyang paningin. Tulad ng ibang mga lugar sa disyerto sa Zishansho, ang direksyon ng daliri ni Zing Binbin ay walang espesyal na katangian. Sa unang tingin, lahat iyon ay walang katapusang hangin at buhangin. Medyo nagulat si Yang Yiyo at sinabing, mukhang wala namang espesyal na katangian. Mga buhangin ang lahat. Ngumiti si Zing Binbin at sinabing, hindi mo alam ito. Ito ay mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit ito ay talagang iba. Ang katimugang bahagi ay dating pinakamaunlad na lugar sa lumang lungsod ng Adventure King City maliban sa Adventure Palace. Pinag-uugnay nito ang Great Wilderness Territory at ang Sea Territory. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang lupain. Ang kapaligiran ng klima ay sumasakop sa isang espesyal na lugar na may natatanging 4 na panahon.
Nariyan ang natatanging Flame Mountain sa disyerto, isang malaking lawa na tinatawag na Xingyu Lake, at isang Xiaoyaoqi Mountain, na kung saan ay ang labi ng Great Wilderness Yaoqi Mountain Range. Ang tatlong lugar sa timog ay puno ng espiritual na enerhiya, ang pinakaangkop na lugar para sa paglilinang. Ito rin ang palengke ng sinaunang Adventure King City. Mayroon pa ring malalaking teleportation array na humahantong sa iba't ibang lugar. Ngunit ngayon ito ay inookupahan ng mga halimaw. Hindi ko alam kung ilang taon na walang pumasok. Tinatawag namin itong Southern Restricted Area. Maaari kang pumunta sa mga pakikipagsapalaran sa gilid ng pinaghihigpitang lugar. Ang Flame Mountain ay may kakaibang fire-attributed refining materials. May isang uri ng Star Moon Grass sa gilid ng Star Moon Lake na maaaring magpahusay sa lakas ng kaluluwa. Nabalitaan na mayroong hindi mabilang na likas na kayamanan sa Little Yaoqi Mountain. Sayang naman at walang nang ahas na magpalalim. Ang buong Southern Restricted Area ay sumasaklaw sa isang lugar na 3,000 milya. Ito talaga ang pinakamagandang lugar. Nakakalungkot na hindi ito ang teritoryo ng sangkatauhan ngayon. Ang mga salita ni Xing Binbin ay puno ng panghihinayang. Hindi napigilan ni Yang Yiyu na sabihin, maraming halimaw ba sa Southern Restricted Area? Sa hindi inaasahan, umiling si Xing Binbin at sinabing, ang buong Southern Restricted Area ay talagang ang lugar na may pinakamaliit na halimaw sa paligid ng Adventure City, ngunit ito ay inookupahan ng mga inapo ng 3 ulo na hayop. Ipinaliwanag ng mga inapo ng 3 ulo na halimaw na ang bawat isa ay malaya at makapangyarihan. Ito ay lubhang mapanganib, kaya hindi ito isang grupo ng mga halimaw. Nagtataka na nagtanong si Yang Yiyu, anong uri ng mga inapo ng 3 halimaw ang umiiral? Sinabi ni Xing Binbin, ito ay usap-usapan na ang sumasakop sa Xingyu Lake ay isang makapangyarihang dragon, ang sumasakop sa Hoyan Mountain ay isang gintong uwak, at ang sumasakop sa Xiaoyaoqi ay isang lumilipad na oso. Nabalitaan na sa 3 makapangyarihang halimaw, ang dragon ng Xingyu Lake ang pinakamakapangyarihan. Anyway, wala sa kanila ang madaling guluhin. Ang mga adventurer ay minsang pumasok sa Southern Restricted Area sa mga grupo. Gayunpaman, ang Southern Restricted Area ay parang isang matako na hayop na nakakapasok lamang at hindi umalis. Walang lumabas na balita na ang 3 makapangyarihang halimaw ay lumamon ng kasing dami ng mga monghe sa kanilang pagpasok. Sa paglipas ng panahon, walang nang ahas na pumasok at makipagsapalaran. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang 3 malalakas na halimaw. Ang ilan ay nagsabi na sila ay 5th-turn monsters, at mayroon ding mga chismis na sila ay 6th-turn monsters. Sa madaling salita, napakalakas nila. Tumango si Yang Yiyu para ipakita na alam niya. Na-curious lang siya, pero hindi niya naisip na makipagsapalaran. Naglakad at naglakad ang dalawa, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa totoong Adventure King City. Sa oras na ito, lumitaw din ang mga monghe sa kalsada, na nagmumula sa lahat ng direksyon at patungo sa Adventure King City. Ang Adventure King City dito, sa mga salita ni Xing Binbin, ay ang dating panloob na lungsod, at ang lugar ay napakaliit. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiyu, mayroon pa rin itong magagandang pader at mga tarangkahan ng lungsod, at ito ay may taas na 9 na talampakan. May mahinang liwanag na dumadaloy sa pader ng lungsod na gawa sa buhangin. Nakikita ni Yang Yiyu na ito ay isang formation rune, na nangangahulugan na ang buong pader ng lungsod ay isang malaking pormasayon. Hindi ka maaaring lumipad sa itaas o makapasok sa lupa sa ibaba. Ito ay binabantayan ng isang malaking pormasayon sa lahat ng direksyon. Ang sinaunang tarangkahan ng lungsod ay lumitaw sa paningin. Sa di kalayuan ay makikita ang mga kawal at baluti na nagbabantay dito. May 9 na tao na nagbabantay sa gate ng lungsod. Bawat isa sa kanila ay may aura ng Nascent Soul level, at ang nangungunang general ay nasa Nascent Soul Great Perfection level. Mula sa puntong ito, nakita ni Yang Yiyan na ang Adventure King City ay puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Ang mga gatekeeper ay nasa antas ng Nascent Soul. Naisip na hindi dapat magkukulang ng mga magsasaka sa out-of-body realm sa lungsod. Nang sumakay sina Yang Yiyan at Xing Binbin sa Fire Cloud Dog, ang mga sundalong nagbabantay sa gate ng lungsod ay parang nakaharap sila sa isang malaking kalaban. Gayunpaman, nang makita nilang si Xing Binbin iyon, agad silang nag-relax at nagmamadaling humakbang pasulong para yumuko at sinabing, "Welcome the princess back to the city." Sabay-sabay na sumaludo ang 9 na sundalo. Natigilan si Yang Yiyan nang makita niya ito. Prinsesa. Obviously, hindi niya inaasahan na magiging prinsesa si Xing Binbin. Hindi pa ito binanggit ni Xing Binbin. Pero nang matauhan siya at naisip niya ito, gumaan ang loob niya. Ang ninuno ni Xing Binbin ay ang Adventure King, na nagtatag ng Adventure Kingdom. Ang pamilyang Xing ay ang maharlikang pamilya ng Adventure Kingdom. Walang masama kung tinawag si Xing Binbin na isang prinsesa. Bumangon ka, may nangyayari ba sa lungsod?
Tanong ni Zing Binbin mula sa mataas na posisyon. Sa sandaling ito, si Zing Binbin sa mga mata ni Yang Yian ay talagang parang isang prinsesa na higit sa lahat. Nagbago ang kanyang aura at ekspresyon, at napakalamig ng kanyang itsura. Pag-uulat sa prinsesa, maayos ang lahat sa lungsod. Magalang na sagot ng nangungunang general. Bueno, patuloy kang magtrabaho, masipag. Casual na nagsalita si Zing Binbin, tumalikod at sinabi kay Yang Yian, Yanzi, pumunta tayo sa lungsod. Okay, hindi na nagtanong si Yang Yian, at sinundan si Zing Binbin sa Adventure King City. Pagpasok pa lang nila sa lungsod, nakita nila ang sunod-sunod na kakaibang mga gusali na gawa sa buhangin, parehong mataas at mababa. Ang mga maiikling gusali ay 2 o 3 palapag ang taas, at ang matataas ay halos umabot sa langit. Nakakaloka talaga. Ang mga gusaling madilaw-dilaw na kayumanggi ay parang mga matataas na tore, na ibang-iba sa inaakala ng mga ateks at palasyo, ngunit ang mga ito ay mukhang napakabigat at solemna. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili na ito ang dapat nakatangiang estilo ng Zishansho. Ang mga kalye ay napakalawak, sa mga taong dumarating at umaalis, lahat sila ay puno ng aura ng mga magsasaka, at maging ang mga tao ay may aura ng mga demonyo. Gayunpaman, ayon sa naunang pahayag ni Zing Binbin, lahat ng mga demon cultivator na maaaring makapasok sa Adventure King City ay mga nilalang na nakamit ang tao at nagbagong anyo ng tao. Pareho sila ng mga tao sa bawat aspeto, at susunod sa mga patakaran ng Adventure King City, kaya walang contradiction. Yung na maaaring makapasok sa Adventure King City ay pawang mga spirit demon cultivator, at bilang karagdagan, walang malaking salungatan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo noong panahon ng Adventure King. Anyway, tatanggapin ng Adventure King City ang sinumang may adventurous na espiritu, at ang tunay na tradisyon ay napanatili lamang hanggang ngayon. Ang patuloy na pagsigaw sa kanyang mga tainga ay nagbigay kay Yang Yiu ng isang ilusyon na siya ay nakarating sa isang maunlad na lungsod sa Earth. Nang tingnan ni Yang Yiu ang paligid sa lungsod, ipinaliwanag ni Zing Binbin, Yanzi, ako ay isang prinsesa sa pangalan lamang. Ang mga sundalo at general na iyon ay pawang mula sa Adventure Palace, kaya kinikilala pa rin nila na ang aking pamilyang Zing ay ang orthodox na pamilya ng pakikipagsapalaran. Kaya ayon sa teorya, ang pamilyang Zing ay ang maharlikang pamilya ng Adventure King City. Hindi mo naman ako pagtatawanan, di ba? Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, kamahalan, masyado kang nag-aalala. Karangalan ko na makilala ang isang prinsesa bilang kaibigan, haha. Ikaw, naghahanap ka ba ng away? Nakakita ka na ba ng isang prinsesang kaawa-awa tulad ko? Okay, tigilan mo na ang pagbibiro. Kailangan kong bumalik sa Adventure Palace para makita ang aking lolo. Dapat sumama ka sa akin. Nakangiting sabi ni Zing Binbin. Ay, hindi ako pupunta. Gusto kong tingnan ang tanawin ng Adventure King City. Sabi ni Yang Yiu. Mabuti naman sa ganitong paraan. Ang mga puwersa ng Adventure Palace ay komplikado. Pakiramdam ko hindi maganda na sundan mo ako. Baka problemado ka. Kapag matagumpay na napinaw ni Lolo ang Pure Yang clone at nalutas ang krisis ng Adventure Palace, maaari kang malayang pumasok at umalis sa Adventure Palace. Kailangan mong tiisin ang kaunting hinaing sa ngayon. Ito ang Adventure Order. Maaari kang malayang pumasok at umalis sa Adventure King City. May mga Royal Chamber of Commerce, restaurant, at iba pa. Sa lungsod, magiging komportable ka sa Adventure Order. Pupunta ako sa iyo pagkatapos kong makita si Lolo. Naglabas si Zing Binbin ng gintong token na may nakasulat na 3 salitang, Adventure King, habang nagsasalita. Okay, susundin ko ang pangalan ng Her Royal Highness. Alam din ni Yang Yiu na nagsasabi ng totoo si Zing Binbin. Ayaw niyang mapahiya siya, kaya hindi niya tinanggihan ang Adventure Order at inabot ito para kunin ito. Ngumiti si Zing Binbin at sinabi, makinig ka sa prinsesa, bawal kang umalis. Kung maglakas loob kang umalis ng walang palm, hindi ka kayang bitawan ng prinsesa na ito, hehe. Natuwa siya sa tawag ni Yang Yiu sa Her Royal Highness. Sige, bilasan mo, hindi ako aalis. Nakangiting sabi ni Yang Yiu. Pagkatapos, tumalon si Zing Binbin mula sa Fire Cloud Dog at gustong ibalik ito kay Yang Yiu, ngunit hiniling ni Yang Yiu kay Wang Zai na magbigay ng mga order sa Fire Cloud Dog ni Zing Binbin, at direktang hayaan ang Fire Cloud Dog na magsilbing bundok ni Zing Binbin. Pumirma siya ng isang soul contract on the spot at naging bundok ni Zing Binbin. Pagkaalis ni Zing Binbin, tumalon si Yang Yiu mula sa Fire Cloud Dog at nakahanap ng isang desyerto na lugar. Inilagay niya si Wang Zai at ang natitirang 2 Fire Cloud Dog sa Chenkunpot Space, kung hindi, ito ay magiging masyadong kapansin-pansin sa Adventure King City. Pagkatapos ng lahat, ang Fire Cloud Dog ay isang demonyong hayop sa antas ng out-of-body realm, na masyadong kapansin-pansin.
Pagkatapos noon, maluwag na naglakad si Yang Yiu sa mga kalye ng Adventure King City, na mamasyal at dinadama ang kakaibang kaugalian. Sa isang tiyak na sandali, isang hiyawan ang tumunog sa kanyang mga tainga. Tumangala si Yang Yiu at nakitang mahigit 10 metro ang layo, maraming tao ang nagkukumpulan sa pintuan ng isang restaurant. Malabo na nakarinig si Yang Yiu ng isang sumpa, na parang may nagtuturo sa isang tao ng leksyon. Sa mentalidad ng pagiging idol, lumakad si Yang Yiu, at gusto rin niyang magchismis at sumali sa kasiyahan. Gayunpaman, nang sumiksik si Yang Yian sa mga tao at tumingin sa field, bigla siyang nagulat at ang kanyang mga mata ay napako sa isang binata sa field. Kabanata 892 dudurugin kita hanggang mamatay tulad ng pagdurog ng langgam. Mula nang gumuho si Yang Yian sa lihim na lupain ng Qiangbei at pumasok sa Mountain and Sea Realm, sinisikap niyang hanapin ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan mula noon, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto niya. Noon, siya ay isang maliit na magsasaka lamang na may lakas sa kanyang puso ngunit hindi ang lakas sa kanyang katawan. At saka, nakatakas talaga siya habang tumatakbo palayo. Kahit na ang kanyang lakas at antas ng paglilinang ay napabuti sa kalaunan dahil sa paglalakbay sa Luofu Mountain, siya ay pinalabas ng Mountain and Sea Realm ng interface messenger na si Hua Sadness dahil sa kaguluhan sa Demon Light City, at wala siyang pagkakataong mahanap sila. Ngayong muli siyang nakabalik sa Mountain and Sea Realm, naaalala pa rin niya ang kanyang dalawang apprentice na sina Dugo Hui at Wu Jian, pati na rin ang kanyang mga kaibigan mula noon, tulad ni Zhang Yaonie, Mi Xing at iba pa. Siya ay palaging nag-aalala tungkol sa kanila. Ngayon sa wakas ay nakita niya ang isang matandang kaibigan. Ngunit, nang makita niya ang sitwasyon sa bukid, nalantad ang kanyang mga ugat. Ito ang unang matandang kaibigan na nakita niya sa loob ng mahigit 10 taon. Yung sino? Napapaligiran ng mga tao sa harap ng restaurant ay walang iba kundi si Zhang Qingren. Ngunit ngayon si Zhang Qingren ay pinapahiya ng isang binata na nakasuot ng brocade. Malabo niyang naririnig ang mga talakayan ng mga nanunood sa paligid, ang batang ito ay nasa problema, siya ang nag-udyok sa Diyos ng salot na ito na si Yuan Wentian. Siya, hinaan mo ang boses mo, gusto mong mamatay, si Yuan Wentian ay apo ng ikatlong elder ng Adventure Hall. Sinabi ng mga tao na medyo bully si Yuan Wentian sa Adventure King City. Karaniwan, ang lahat ay masyadong abala upang itago mula sa kanya, ngunit ang batang ito ay naglakas loob na umakyat at pukawin si Yuan Wentian. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Hindi, balita ko nahuli ni Yuan Wentian ang asawa ng batang ito. Isipin mo, sinong makakatiis? Si Yuan Wentian, ang Diyos ng salot, ay lumampas na. Ilang babae sa Adventure King City na nahuli niya ang naging maayos. Totoo naman. Hoy, sinong masisisi sa pagkakaroon niya ng mabuting lolo? Hindi ba? Ang Diyos ay bulag. Sobra talaga. Nakarinig si Yang Yiu ng maraming mahinang talakayan sa kanyang mga tainga, at halos naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Ito ay fucking bullying mga lalaki upang duminahin ang mundo. Nang akmang kikilos na siya, tumakbo si Zhang Qingren mula sa lupa na may dugo sa kanyang bibig. Malinaw na si Zhang Qingren ay binugbog lamang ni Yuan Wentian, ang pangalawang henerasyong magsasaka. Mr. Yuan, hayaan mo na ang kaibigan ko. Hanggat palayain mo ang aking kaibigan, pupunta ako sa Southern Restricted Area para hanapin ang mga bagay para sa iyo, kahit na ito ay nangangahulugan ng aking kamatayan. Tinitigan ni Zhang Qingren si Yuan Wentian na may dugong mga mata, at nanginginig ang buong katawan niya habang nagsasalita. Tumingin si Yang Yiu sa gilid ng hindi nagmamadaling kumilos. Gusto niya munang makita kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Yuan Wentian at Zhang Qingren. Hindi siya baguhan ngayon, kaya kailangan niyang malaman ito bago niya ito malutas. Sa pakikinig sa mga salita ni Zhang Qingren, alam ni Yang Yiu kung ano ang kalagayan ni Zhang Qingren. Ang Zhang Qingren na kilala niya ay isang lalaking may mataas na hangarin. Sa Earth, si Kunlun ang kandidato para sa magiging punong guro ng Kunlun at isang anak ng tadhana. Ngayong nasabi na niya ang salitang, please, sa iba, sapat na iyon para ipakita kung gaano kahalaga sa kanya ang banihag na babae sa bibig ni Zhang Qingren. Ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa ay masasabing bangin. Matapos hindi makita si Zhang Qingren sa loob ng higit sa 10 taon, ang kanyang talas ay nabawasan ng husto, at ang kanyang mga mata ay mukhang mas malalim, na nagpapakita na siya ay lumaki at tumanda ng husto sa nakalipas na 10 taon. Ang Zhang Qingren na nasa harap niya ay isang cultivator sa gitnang yugto ng nascent soul. Hindi siya si Zhang Qingren, Yang Yian. Sa isip niya, nasa kanya ang mana ng kanyang master na si Yun Changxi, isang 12 Tribulations casual cultivator, at may makamundong kayamanan ng Chen Kun Pot. Maaari siyang pumasok sa nascent soul realm sa loob ng higit sa 10 taon, na sapat na upang ipakita na ang kanyang cultivation aptitude ay talagang superior.
May isip din ni Yang Yian kung gaano kahirap para kay Zon Qingren, na hindi pa Golden Core noon, na magmula sa Earth patungo sa Shunhai Realm, isang mundo kung saan ang mga Golden Core ay kasing dami ng mga aso at ang mga Nascent Souls ay nasa lahat ng dako, upang linangin ang hakbang-hakbang hanggang sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Hindi maisip kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya sa proseso. Si Zon Qingren, na tinawag na unang makasalanan ng kabataang henerasyon sa Earth noon, ay binugbog na ngayon ng hindi lumalaban, at kailangang humingi ng tulong. Ito ay isang bagay na hindi maisip ni Yang Yian. Naalala rin niya ang iba't ibang nangyari nang magkita sila. Sa ibabaw, sila ay nag-aaway sa isa't isa, ngunit pagkatapos na magkatabi sa labanan sa buhay at kamatayang labanan sa Qiangbai Secret Land, sila ay naging matalik na magkaibigan at magkapatid na humahanga sa isa't isa. Naisip niya ang maraming eksena ng pagkikita, ngunit hindi inaasahan ni Yang Yian ang eksenang ito. Ang mga kamay niya ay lalong humigpit. Sa oras na ito, hindi pa nagsasalita ang binata na naka-brocade na damit, o Yuan Wentian. Lumapit ang isa sa 4 o 5 alipin sa paligid niya at nginisyon, "Haha, anak, huwag kang mahiya. Paano natin bibitawan ang babaeng nagustuhan ng ating young Master Yuan? Kung talagang may kakayahan ka, pumunta sa Southern Restricted Area at hanapin muna ang kailangan ng ating young Master Yuan. At sino ka sa tingin mo? Nakikipag-usap sa ating young Master Yuan." Halata namang nambobuli ang kabilang partido. Si Yuan Wentian ay isang Yuanying Great Perfection Cultivator, at maging ang mga alipor sa paligid niya ay nasa maaga o kahit gitnang yugto ng Yuanying. Ang mga taong Zonqing ay walang kalamangan sa lakas, at sila ay nag-iisa, at ang agwat ay masyadong malaki. Sa oras na ito, nalantad ang mga ugat ng mga Zonqing at ang kanyang mga kamay ay nangangato. Sa wakas ay nagsalita si Yuan Wentian, nakatingin kay Zon Qingren na may mapanuksong mukha, "Bakit mo gustong gawin ito? Haha, pwede mo namang subukan. Ipinanganak ako sa Adventure Palace ng Adventure King City. Kahit bawal ang pagpatay sa syudad, langgam ka lang sa paningin ko. Ako, si Yuan Wentian, kaya kang pumatay, tulad ng pagtapak sa langgam, at hindi ako hahabulin ng Adventure Palace Law Enforcement Team. Naniniwala ka ba? Ano ang gusto mong palayain ng kaibigan ko?" Puno ng pamumula ang mga mata ni Zon Qingren at malapit na siyang sumabog. "Hahaha, sasabihin ko sa iyo ang totoo, anak, kahit na mahanap mo ang gusto ko sa Southern Restricted Area, hindi ko papakawalan ang babaeng iyon. Hindi ko natanong kung bakit ko pinakawalan yung babae." Tumawa ng walang konsensya si Yuan Wentian. "Fuck you, ipaglalaban kita." Hindi na nakapagpigil si Zon Qingren, alam niyang tinutukso siya ng kabilang partido. Nalantad, sumugod si Zon Pur patungo kay Yuan Wentian. Sa sandaling ito, isang alipin sa tabi ni Yuan Wentian ang papatay ng libo-libo, ngunit itinaas ni Yuan Wentian ang kanyang kamay upang pigilan siya, na nakangiting nagsabi, "Matagal na akong hindi pumatay ng sinuman. Mukhang nakalimutan ng maraming tao sa Adventure King City ang aking reputasyon. Umalis na kayo. Ako mismo ang dudurog nitong langgam." Sa pagharap sa biglaang pag-atake ng mga taong Zonqing, si Yuan Wentian ay nagkaroon ng uhaw sa dugo na panunuya sa kanyang mukha, at biglang hinampas ng palad ang mga taong Zonqing, na nagdulot ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Napailing ang mga taong nanunood sa excitement sa paligid at bang-ulong, "Kasalanan, napakatanga ng batang ito, halatang hindi siya mananalo, bakit gusto niyang mamatay? Lalaki yata itong batang ito, sayang may dugo." Kakaiba na ang pakikipaglaban kay Yuan Wentian, ang Diyos ng salot, ay maaaring magkaroon ng anumang kabutihan. Galit siya sa kanyang minamahal. Ang mga babae ay palaging pinagmumulan ng sakuna. Ang batang ito ay hindi mukhang matanda, ngunit naabot na niya ang gitnang yugto ng Nascent Soul Realm. Siya ay may talento, at hindi katumbas ng halaga ang bugbugin hanggang mamatay para sa isang babae. Sa huling pagsusuri, si Yuan Wentian, ang masamang binata, ang labis na nambo-bully sa iba. Bakit walang humarap sa bully na ito? Paano siya haharapin? Ang kanyang lolo ay ang matandang lalaki ng Adventure Hall. Sino ang maglakas loob na makipag-ayos sa kanya? Maraming tao sa paligid ang hindi nasiyahan sa inaasal ni Yuan Wentian, ngunit naglakas loob silang magalit ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Sila ay natatakot na marinig kapag sila ay nagbubulungan. Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw. Sinundan ng hiyawan. "Kaya kitang durugan hanggang mamatay tulad ng pagdurog ko sa langgam," isang boses na napakalamig na nagpang-inig sa lahat sa bukid. Sa oras na ito, naramdaman ng mga nanunood na may mali at tumingin sila sa field, at lahat sila ay napabuntong hininga. Isang maputing buhok na binata ang lumitaw sa field, nakatitig kay Yuan Wentian na may pamatay na aura sa buong katawan, habang si Yuan Wentian ay may bali sa braso sa sandaling ito at nakalupasay sa lupa na sumisigaw.
Yung bata naman kanina, buti na lang at nakatitig sa likod ng maputing buhok na binata, nanginginig ang buong mukha, na sobrang excited. Ah! Patayin mo siya para sa akin. Sigaw ni Yuan Wentian sa 5 followers. Nagising ang 5 followers niya na parang mula sa isang panaginip, at hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na umatake sa kanilang young master na si Yuan. Agad namang sumugod ang 5 alipors patungo sa maputing buhok na binata. Ang puting buhok na binata na ito ay natural na si Yang Yiyo. Hindi niya pinapanood ang mga Zonqing na pumunta sa kanilang pagkamatay. Malinaw na ang antas ng paglilinang ng mga taong Zonqing sa gitnang yugto ng Nascent Soul ay hindi maaaring talunin si Yuan Wentian, na nasa mahusay na pagiging perpekto ng Nascent Soul. Paanong hindi siya makakagawa ng aksyon? Pagharap sa 5 alipors ni Yuan Wentian na sumusugod, si Yang Yiyo ay tumayo, malamig na sumangot at sinampal sila. Puff 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 puff. 5 mapurol na sunod-sunod na sunod-sunod, ang 5 alipin ni Yuan Wentian ay hindi man lang sumigaw, ang kanilang mga katawan ay direktang sumabog at naging ambon ng dugo. Kotsa! Pagkatapos ay umiwas si Yang Yiyo at tinapakan ang dibdib ni Yuan Wentian, nabali ang mga buto ni Yuan Wentian at sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Yun! Yanze! Huwag mo muna siyang patayin, hindi alam ni Hu Xiao'er kung saan siya nakakulong. Nakita ng mga tao ng Zonqing si Yang Yiyo na muling kumilos laban kay Yuan Wentian, nagising mula sa pananibik at nagsalita sa nanginginig na boses. Siya! Hindi inaasahan na lilito si Yang Yiyo. Nang makita ang isang matandang kaibigan mula sa nakaraan, siya ay nasa sabik at nalungkot. Kabanata 873 Hayaan ang aking apo. Nagsalita si Zon Qingren, at sa wakas ay tumigil si Yang Yiyo sa pag-iisip tungkol sa pagpatay kay Yuan Wentian. Gumamit siya ng isang stream ng totoong enerhiya upang isil ang cultivation ni Yuan Wentian. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Zon Qingren, matagal nang hindi nagkita, halimaw ka. Tumingin si Zon Qingren kay Yang Yiyo na parang nasa ibang mundo. Nang gumuho ang Qiangbei Secret Land, ang lahat ay natangay sa bagyo ng kalawakan. Sa teorya, lahat sila ay nasa parehong panimulang linya. Ngunit ngayon tingnan mo si Yang Yiyo. Napatay niya ang 5 allipiers ni Yuan Wentian sa isang backhand, at natalo pa niya si Yuan Wentian, na napakalakas sa mga mata ni Zon Qingren na maaaring hindi niya makuha ang sulok ng kanyang damit. Pagkatapos ng higit pa, kaysa sa 10 taon na hindi nagkikita, hindi makita ni Zon Qingren ang kultibasyon ni Yang Yiyo. Siya ay isang pag-iral na tinitingala niya. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang dalawa, at naramdaman ni Zon Qingren ang pagiging komplikado. Naramdaman niya ang kagalakan na makilala ang isang matandang kaibigan nang makita niya si Yang Yiyo, at naramdaman din ang pagkawala ng paghahambing sa pagitan ng mga henyo, at maging ang saya at kalungkutan ng makilala ang mga kamag-anak sa ibang bansa. Sa pangkalahatan, masaya siya na nagpakita si Yang Yiyo sa sandaling ito. Dahil si Hu Xiao'er ay nahuli ng hamak na si Yuan Wentian, una niyang inisip na si Hu Xiao'er ay maliligtas pagkatapos na lumitaw si Yang Yiyo, kaya hindi niya hinayaang patayin ni Yang Yiyo si Yuan Wentian. Huminga ng malalim si Zon Qingren at tumingin kay Yang Yiyo, pinisil ang isang ngiti at sinabing, oo, matagal nang hindi nagkikita. Habang nag-uusap, magkayakap ang dalawang matanda. Sa wakas nakita na rin kita. Medyo nabulunan si Zon Qingren. Walang kabuluhan ding napabuntong hininga si Yang Yiyo, at namumula ang kanyang mga mata nang makita si Zon Qingren. Matapos ang mahigit 10 taon, sa wakas ay nakilala niya ang isang matandang kaibigan. Sa sandaling ito, si Yuan Wentian, na nakahandusay sa lupa na nakabuka ang mga ngipin, ay nagmura, sino ka, bata? Alam mo ba kung sino ako? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nanlamig ang mga mata ni Yang Yiyo at tinanong si Zon Qingren, nakuha ng hamak na ito si Hu Xiao'er. Si Zon Qingren ay nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha at tumango, hanapin natin si Xiao'er mula sa kanya ngayon. Umalis muna tayo pagkatapos natin siyang mahanap. Ang scumbag na ito ay apo ng isang matandang lalaki sa Adventure Hall. Hindi natin kayang masaktan siya. At saka, si Mei Xing at isang kaibigan ko ay nakulong sa Southern Restricted Area dahil kay Xiao'er. Kailangan nating magmadali para iligtas sila. Ano? Mei Xing. Natuwa si Yang Yiyo nang marinig niyang binanggit ni Zon Qingren si Mei Xing, ngunit pagkatapos ay nabigla siya. Narinig niya mula kay Zing Binbin kung gaano kadelikado ang Southern Restricted Area, ngunit hindi niya inaasahan na si Mei Xing ay nakulong sa Southern Restricted Area ayon sa mga salita ni Zon Qingren. Ano ang nangyayari? Walang oras na magtanong si Yang Yiyo. Ngayon ay kailangan muna niyang alamin ang kinaroroonan ni Hu Xiao'er mula kay Yuan Wentian, at pagkatapos ay magmadaling hanapin si Mei Xing. Nangako rin siya kay Sister Mei na hahanapin niya ang kapatid ni Mei na si Mei Xing. Lumapit siya at direktang sinipa si Yuan Wentian, sinabing, sabihin mo sa akin kung nasaan si Hu Xiao'er. Napakatapang mo, patay ka na.
Si Yuan Wentian ay isang pangalawang henerasyong bully sa Adventure King City. Hindi siya natatakot hanggang ngayon dahil mayroon siyang makapangyarihang lolo. Sinumpa pa rin niya si Yang Yiu at ang mga taong Zonqing ng walang prinsipyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, trahedya niyang nakatagpo si Yang Yiu. Kotsa, bago niya matapos ang kanyang sumpa, tinapakan ni Yang Yiu ang isang paa niya at binali ito, at sinabing, tanungin mo ako kung nasaan muli si Hu Xiaoer. Kung hindi, sisipain kita hanggang sa mamatay o papatayin kita ng diretsyo. Ang matatalim na mata at malamig na salita ay natakot kay Yuan Wentian. Nabali ang isang braso at ngayon ay isang binti. Ang matinding sakit ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Matapang talaga ang puting buhok na binata sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, ang maputing buhok na binata ay nagsabi sa isang magaan na tono, huwag mo akong takutin ng iyong lolo. Naglakas loob akong igarantya na makakapatay ako ng 100 beses bago dumating ang iyong lolo. Sabihin mo sa akin, nasaan si Hu Xiaoer? Ang pangungusap na ito ay nagpang-inig kay Yuan Wentian, at sa wakas ay bumagsak at nagsabi, sa aking mansyon. Napakabuti, dalhin mo kami para hanapin siya ngayon. Kung sasabihin mong hindi, pagsisisihan kitang pumunta sa mundong ito. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, hinawakan niya si Yuan Wentian na parang manok at hiniling na ipakita ang daan. Pagkatapos ay sinabi ni Brick kay Zhon Qingren, Zhon Yaonie, hintayin mo ako sa labas ng lungsod. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang Fire Cloud Dog, at sinabihan ng Fire Cloud Dog na sundin si Zhon Qingren. Yanzi, ako. Nababalisa si Zhon Qingren nang marinig niya ito. Ngunit siya ay pinutol ni Yang Yiu, maniwala ka sa akin, tiyak na ibabalik ko sa iyo si Hu Xiaoer ng buo. Kung tungkol sa pagkakakilanlan ng batang ito, dapat mong malaman, ngunit mayroon akong paraan. Natigilan si Zhon Qingren saglit at nakaramdam ng hinanakit, ngunit naiintindihan din niya. Bagamat walang malinaw na nagsabi ng mga salita ni Yang Yiu, alam ni Zhon Qingren na natatakot siyang hilahin siya pababa, ngunit naunawaan din niya na ito ang katotohanan. Ngayon ang agwat sa pagitan ng kanyang paglilinang at Yang Yiu ay hindi magkaparehong antas. Kung masusunod siya, kapag dumating ang lolo ni Yuan Wentian o ang mga tao mula sa Adventure Hall, kailangang alagaan siya ni Yang Yiu bilang pabigat. Siya. Bumantong hininga sa kanyang puso at sa wakas ay tumango, mag-ingat ka, hihintayin kita sa labas ng field. Pagkatapos noon, sumakay siya sa Fire Cloud Dog at mabilis na umalis. Hinawakan ni Yang Yiu si Yuan Wentian at dumiretso sa mansyon na itinuro ni Yuan Wentian. Wala pang 3 minuto matapos gamitin ni Yang Yian ang Tianya Jiqigang, nakarating siya sa mansyon na binanggit ni Yuan Wentian. May mga bantay sa gate. Nang makita nila ang kanilang amo na hinuli ni Yang Yian na parang patay na aso, agad nilang sinugod si Yang Yian. Sa kasamaang palad, silang lahat ay mga taong antas ng Yuan Ying, at pinatay ni Yang Yian sa isang backhand. Nagmadali siya. Mabilis na pumasok sa mansyon ni Yuan Wentian, pinapatay ang mga tao sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Kahit saan siya dumaan, umaagos ang dugo na parang ilog. Pinatay niya ang higit sa 30 katao. Ang eksenang ito ay sobrang nakakatakot kay Yuan Wentian. Ang mga tao sa kanyang mansyon ay pawang mga taong natagpuan ng kanyang lolo mula sa Adventure Hall. Wala sa kanila ang mahina. Maging ang housekeeper sa unang bahagi ng out-of-body realm ay pinatay ni Yang Yian sa isang backhand. Malinaw nitong napagtanto ni Yuan Wentian na ang nakahuli sa kanya ay isang makapangyarihang demonyo na pumatay ng mga tao ng mas malupit kaysa sa kanya, at labis siyang natakot. Nasaan ang tao? Sa attic sa likod. Si Yuan Wentian ay natakot na ngayon, at sinagot niya ang anumang itanong ni Yang Yian. Malamig na bumantong hininga si Yang Yian at naglakad papunta sa likod bahay. Gaya ng inaasahan, nakakita siya ng 3 palapag na attic, ngunit nakaharang ito. Lumapit siya sa pinto at direktang ginamit ang star-picking hand para matamaan ito. Boom! Ang paghihigpit na itinakda ng isang cultivator sa unang bahagi ng out-of-body realm ay hindi makayanin ang suntok ni Yang Yiu. Nabasag agad ang pinto ng attic. Agad, hinawakan ni Yang Yiu si Yuan Wentian at pumasok. Pagkapasok niya sa pinto, nakita ni Yang Yiu ang isang magandang babae na may hawak na espada sa kanyang kamay. Sino pa kaya ito kundi si Hu Xiaoer? Kuya Yang. Nakagawa na si Hu Xiaoer ng pinakamasamang plano. Matapos mahuli ni Yuan Wentian kahapon, alam niyang tapos na siya. Sa kabutihang palad, itinuring ni Yuan Wentian ang kanyang sarili na isang santo ng pag-ibig at hindi siya pinilit. Ikinulong lang niya ito sa maliit na gusaling ito. Siya ay orihinal na desperado. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng isang putok, si Yang Yiu na may puting buhok ay lumitaw sa kanyang harapan. Kahit na mahigit 10 taon na niyang hindi nakita si Yang Yiu mula noong Shanghai Secret Land, at may puting buhok din si Yang Yiu, nakilala pa rin ni Hu Xiaoer sa unang tingin na si Yuan Wentian, na may hawak na patay na aso sa kanyang kamay, ay si Yang Yiu.
Napaluha si Hushyaner nang makita niya si Yang Yiyo. Ito ang pait at hinaing nang makita ang isang matandang kaibigan. Huwag kang matakot, Miss Xiao, nang makita ang pangalawang matandang kaibigan na nakipaglaban sa tabi niya, nalungkot din si Yang Yian. Brother Yang, ay. Magsasalita na sana si Hushyaner. Nang makitang nagbago ang mukha ni Yang Yian, pinutol niya ito at sinabing, mag-usap tayo mamaya. Huwag kang lumaban. Umalis muna tayo sa Adventure King City. Pagkatapos noon, gumalaw ang isip ni Yang Yian at binalot niya si Hushyaner, at agad na dinala si Hushyaner sa espasyo ng Chen-kun Pot, dahil naramdaman niya ang isang malaking alon na dumarating sa kanyang espiritual na kamalayan. Mas malakas sa kanya. Ngayon siya ay nasa huling yugto ng out-of-body realm. Hindi siya natatakot sa great perfection ng out-of-body realm. Ngayon na lumilitaw sa espiritual na kamalayan, ang isa na mas malakas kaysa sa kanya ay walang alinlangan na isang master ng spiritual realm. At ang lolo ni Yuan Wentian ay ang ikatlong elder ng Adventure Hall. Narinig ko mula kay Zing Binbin na ang tatlong pangunahing puwersa ng Adventure Hall, ang ikatlong elder at ang ikasyam na elder, at ang lolo ni Zing Binbin na si Zing Yanwang ay pawang mga malalakas na lalaki sa spiritual realm. At narinig ko mula kay Zing Binbin na ang ikatlong elder ay nakamit ang spiritual realm at siya ang unang tao sa Adventure Hall. Ang dumating sa sandaling ito ay walang alinlangan na ang ikatlong elder, na siya ring lolo ni Yuan Wentian. Walang oras upang gunitain si Hushyaner. Ang pinakaligtas na paraan ay ilagay siya sa Chen-kun Pot Space sa lalong madaling panahon. Kaharap ang malakas na tao sa Distraction Realm, si Yang Yiyo ay hindi pa nakipaglaban noon, at wala siyang tiwala. Kahit na may kakayahan siyang makipagkumpetensya sa mga master sa Distraction Realm, hindi niya sinasadyang gawin iyon. Hindi na kailangang makipagsapalaran. Nang matuklasan ang malakas na aura, nang walang sabi-sabi, inilagay niya si Hushyaner sa espasyo ng Chen-kun Pot. Hinawakan ni Yang Yiyo si Yuan Wentian sa kanyang kamay at ginamit sa sukdulan ang close to the world. Nawala siya sa lugar sa isang whoosh. Pinakamabuting umalis sa Adventure King City sa oras na ito. Matapang na maliit na magnanakaw, bitawan mo ang aking apo at ililigtas ko ang iyong buhay. Isang dagandong ng galit ang umalingaw sa kanyang likuran sa buong Adventure King City. Malamig nang umuso si Yang Yiyo at hindi siya pinansin. Hindi niya pinatay si Yuan Wentian. Ang nasa kamay niya ay bargaining chip sa ngayon. Ito ay isang pagbabanto lamang. Anong malaking bagay? Kabanata 894 I killed you two little bastards. Umalangaw sa buong lungsod ang tunog ng pinakamataas na kapangyarihan ng mga tao. Ito ay isang kasanayan na tanging ang may mahusay na paglilinang at mahusay na kapangyarihan ng mahika ang maaaring magkaroon. Hindi nang ahas si Yang Yiyo na baliwalain ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sunggaban si Yuan Wentian at tumakbo ng ligaw. Nahuli ni Yuan Wentian si Hushyaner at ininsulto ang mga tao ng Zhongqing. Hinatulan na siya ni Yang Yiyo ng kamatayan sa kanyang puso. Gayunpaman, mula rin kay Zing Binbin ang alam niya tungkol sa matanda ng Adventure Hall, kaya't pinanatili niya ang buhay ni Yuan Wentian, para lang maghanda ng backup plan. Kung sakaling maabutin siya ng lolo ni Yuan Wentian, ang matanda ng Adventure Hall, gagamitin niya si Yuan Wentian para pagbabantaan siya. Kinailangan ni Yang Yiyo ng halos 10 paghinga bago lumitaw sa tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, sa sandaling ito, marahil ay natanggap na niya ang balita na ang tarangkahan ay binabantayan ng isang magsasaka sa out-of-body realm. Sa kabutihang palad, ang pinuno ay isang cultivator lamang sa maagang yugto ng out-of-body realm, at wala siya sa mga mata ni Yang Yiyo. Inatake ni Yang Yiyo ang kanyang kamay na nakakakuha ng buwan mula sa malayo, sumisigaw, umalis ka dito. Ang kabilang partido ay handa ng husto, kasama ang 7 o 8 Yuanying realm na mga sundalo at general sa tabi niya, na sumusunod sa likod ng cultivator na ito sa unang yugto ng out-of-body realm, at naglunsad din ng sarili nilang pag-atake kay Yang Yiyo. Boom! Ang direktang pag-atake ng dalawa ay nagsalubong, at isang marahas na malakas na ingay ang sumiklab. Kahit na sa pinagsama-samang pag-atake ng mga taong ito, hindi pa rin sila nakakalayo kay Yang Yiyo. Sa pagmamadali, isa-isa silang lumipad pa atros, sumisigaw, kasama na ang cultivator sa unang bahagi ng out-of-body realm na nanguna sa kanila. Sa isang iglap, umalis si Yang Yiyo sa tarangkahan ng lungsod nang walang nagtatagal na labanan. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay hindi katugma ni Yang Yiyo, hinadlangan pa rin nila ang oras ni Yang Yiyo. Sa oras na ito ng pagkagambala, nang umalis si Yang Yiyo sa gate ng lungsod, isang matandang lalaki na nakaberdeng robe ang lumitaw sa kanyang paningin, na nakatingin kay Yang Yiyo na may malungkot na mukha. Sa sandaling ito, kailangang huminto si Yang Yiyan at nabigla. Hinarang siya ng kabilang partido sa labas ng gate ng lungsod nang walang nakapansin. Sa lalong madaling panahon, tumigil si Yang Yiyan sa paghawak kay Yuan Wentian, nakita niya ang matanda at agad na sumigaw, "Lolo, iligtas mo ako." Siya.
Nagpuwersa rin sa kanyang kamay, at biglang huminto ang boses ni Yuan Wentian. Muntik na siyang mabali sa leeg ni Yang Yian. Sa pagkakataong ito, kinusat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang ekspresyon ng matanda sa tapat. Tama, nang sumigaw si Yuan Wentian, ang mga mata ng matanda ay kumislap sa matinding awa. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Sa pangkalahatan, ang pangalawang henerasyong mga inapo ay may minamahal na matanda. Lihim niyang inisip na tama siya. Basta, nasa kamay niya si Yuan Wentian, hindi siya natatakot sa gulo ng matanda. Sa oras na ito, dahan-daang sinabi ng matanda, kahit ano pa ang ginawa mo, basta palayain mo ang apo ko, ipinapangako kong patatawarin kita. Nang makitang mabagal siyang nagsalita at walang anumang pagbabago sa kanyang mukha, hinatulan siya ni Yang Yiu bilang isang matandang sorrow sa kanyang puso. Kung hindi niya nahuli ang panandaliang paglalamang sa kanyang mga mata noon, baka maniwala talaga sa kanya ang mga ordinaryong tao kapag kaharap ang ganoong kalakas na lalaki. Gayunpaman, hindi madaling lokohin si Yang. Ngumiti siya at sinabing, nangako ka ba? Oo, ipinapangako ko na hanggat pinapalaya mo ang apo ko, hindi kita mananagot. Sabi ng matanda sa malalim na boses. Haha, sino ka? Kapaki-pakinabang ba ang pangako ko? Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at bamulong sa kanyang puso, magiging baboy ako kung maniniwala sa iyo. Sinabi ng matandang lalaki sa malakas na boses, ako si Yuan Tiangang, ang ikatlong elder ng Adventure Hall sa banal na lupain ng Adventure King City. Bagamat nasa late stage ka na ng out-of-body realm, langgam ka pa rin sa paningin ko. Sa tingin mo ipapahiya kita, langgam. Magiging biro kung makalabas, kaya ipinangako kong hindi kita ipapahiya. Hahaha, tumawa ng malakas si Yang Yiu, at pagkatapos ay malakas na sinabi, matanda, kung ikaw si Yuan Tiangang, baka maniwala ako sa iyo, ngunit sa kasamaang palad ikaw si Yuan Tiangang. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Umalis ka na ngayon, o dudurugin ko itong dumi hanggang mamatay. Ikaw. Galit na galit si Yuan Tiangang. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Yuan Tiangang Yang Yiu, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang ang batang ito. Ano ang ibig mong sabihin, umalis ka, kung hindi, papatayin ko ang iyong mahal na apo. Habang nagsasalita siya, medyo tumaas ang lakas ni Yang Yiu sa kanyang kamay, at namula ang mukha ni Yuan Wentian. Tinitigan ni Yuan Tiangang si Yang Yian at malungkot na sinabi, kung manggahas kang patayin ang apo ko, ipinapangako kung bubuhayin ka o mamamatay. Hayaan mo na ang apo ko. Habang nagsasalita siya, nagbago ang aura ni Yuan Tiangang at diniinan niya si Yang Yian. Paano matatakot sa kanya si Yang Yian? Sa ilalim ng operasyon ng Chen Kun Creation Power, madali niyang tinanggal ang pressure ni Yuan Tiangang, at kasabay nito, muli niyang pinisil ang leeg ni Yuan Wentian. Sa sandaling nagpumiglas siya. Lakas, gumawa ng si Yuan Wentian sa kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay naging asul mula sa pula, at nagsimula siyang imulat ang kanyang mga mata. Si Yang Yian ay nagsusugal na si Yuan Tiangang ay hindi nang ahas na ibaling ang kanyang mukha at labanan. Kung talagang walang pakialam ang matandang ito sa buhay at kamatayan ng kanyang apo, karamihan ay kukurutin ni Yang Yian si Yuan Wentian hanggang mamatay at lalaban. Ngayon ay hindi na siya rookie na kayang katayin ng kusa. Ang kanyang paglilinang ay umabot na sa huling yugto ng out-of-body realm. Hindi talaga siya ordinaryong langgam. Kung mapipilitan siya sa isang sulok, huwag na lang ang kalaban na nasa early stage pa lang ng spiritual division realm, ano ang magagawa niya kahit medyo mas malakas siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang aura na bumabalot kay Yang Yian. Stop, hindi na nang ahas si Yuan Tiangang na ipagpatuloy ang taya. Si Yuan Wentian lang ang kanyang apo. Wala talaga siyang lakas ng loob na pilitin si Yang Yiu. Bukod dito, nalaman niya na ang pressure na ginamit niya ay walang epekto kay Yang Yiu. Dahil dito, lalo pang natakot si Yuan Tiangang na itulak ng husto. Hindi uubra ang pananakot sa kanya. Umalis ka sa daan, umatras ng 300 metro. Hindi pa rin kumalma si Yang Yiu sa kanyang pagkakahawak sa leeg ni Yuan Wentian, at sumigaw kay Yuan Tiangang sa malamig na boses. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yuan Tiangang ay sa wakas ay napuno ng layuning pumatay. Tinitigan niya si Yang Yiu na parang makamandag na ahas, at umatras ng 300 metro na may isang whoosh. Wala talaga siyang lakas ng loob na tumaya. Ngumisi si Yang Yiu, hindi ako naniniwala na hindi kita mapagaling, isang matandang immortal. Pagkatapos niyang magsalita, tumanggo siya kay Zhang Qingren na nagtatago sa malayo at nag-aalala, at sinabing mauna siya. Bagamat gustong itanong ni Zhang Qingren kung natagpuan na si Hu Xianer, hindi siya makapagsalita sa ganitong sitwasyon, kaya hinimok niya ang Fire Cloud Dog na nasa ilalim niya na umalis. Pagkatapos ay ginalaw ni Yang Yiu ang kanyang mga paa, hinawakan si Yuan Wentian na napisil sa kalahati hanggang sa mamatay, at nawala sa lugar. Bilang
Nang makaalis si Yang Yiyo, ang mga taong nanunood ng kaguluhan sa loob at labas ng tarangkahan ng lungsod ay hingal na hingal at maraming pinag-uusapan, na sinasabi na si Yang Yiyo ay kahanga-hanga. Siya ang unang taong maaaring magbanta at maglakas loob na banta sa ikatlong elder ng Adventure Hall. At nagtagumpay siya. Hindi nagtagal ay may naghukay ng pagkakakilanlan ni Yang Yiyo at nalaman mula sa bantay ng gate na si Yang Yiyo ay pumasok sa lungsod kasama si Prinsesa Xing Binbin, at ang nakarehistrong pangalan ay Yang Yiyo. Ngayon, 5 sa mga tagasunod ni Yuan Wentian ang napatay dahil ipinaglalaban nila ang hustisya para sa isang magsasaka sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Ang pagkakakilanlan ng cultivator na iyon sa gitnang yugto ng Nascent Soul ay hinukay din ng lahat. Siya ay isang tao na dumating sa Adventure City higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pangalan ay Zhon Qingren. Dahil lang kinuha ni Yuan Wentian ang babae ni Zhon Qingren, sadyang pinahirapan ni Yuan Wentian si Zhon Qingren na pumunta sa Southern Restricted Area para humanap ng ilang natural na kayamanan. Bilang resulta, dinala ni Zhon Qingren ang mga tao sa Southern Restricted Area. May nangyari daw sa periphery. Tumakas si Zhon Qingren at humingi ng mga tao kay Yuan Wentian. Dahil dito, binugbog siya ni Yuan Wentian. Si Yang Yiyan ang nakipaglaban para sa hustisya at nakipag-usap kay Yuan Wentian, ang bully ng Adventure King City. Ito ay humantong sa paglitaw ng lolo ni Yuan Wentian, ang ikatlong elder ng Adventure Hall. May mga alingaw-ngaw sa Adventure King City na ang pangatlong elder ng Adventure Hall, si Yuan Tiangang, ay ang pinakamalakas sa Adventure Hall, ngunit ngayon siya ay pinagbantaan ng hindi kilalang Yang Yiyan at nawala ng galit. Maraming tao na naharas ni Yuan Wentian ang nakakaramdam ng saya, ngunit nag-aalala rin sila kay Yang Yiyan. Ang pagiging target ni Yuan Tiangang ay isang dead end. Sa malawak na disyerto, naabutan ni Yang Yiyo si Zhon Qingren. Nagtakbuhan ang dalawa. Makalipas ang isang araw, pumasok sila sa Southern Restricted Area. Sa oras na ito, tumigil si Zhon Qingren. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan. Ito ang Southern Restricted Area. Ang pasulong ay isang patay na dulo. Siguradong sinusundan siya ni Yuan Tiangang, ang matanda. Isipin mo, ito ay dahil si Yuan Wentian, ang scumbag, ay nakuha si Hu Xianer at binyantaan siyang pumunta sa Southern Restricted Area upang maghanap ng espiritual na gamot. Sa huli, hindi lang niya ito nakita, kundi nasangkot din siya kay Mei Xing at ilang kaibigan. Ngayon ay dumating si Yang Yiyo na walang dala, kaya malamang na hindi niya natagpuan si Hu Xianer, o si Hu Xianer ay napatay. Kaya lalong nagalit si Zhon Qingren, at huminto lang sa gilid ni Yang Yiyo. Tinitigan ng kalahating patay na si Yuan Wentian na may pulang mata, at biglang sinuntok si Yuan Wentian sa ulo. Bang! Isang pagsabog na parang pakwan ang tumunog. Hindi nag-react si Yang Yiyo. Ikaw. Ikaw. Tumingin si Yang Yiyo kay Zhon Qingren at hindi makapagsalita. Kalimutan kita, pinatay ko ang hamak na ito para ipaghiganti si Xianer at ang iba pa. Galit na sabi ni Zhon Qingren. Oh, sinong nagsabing hindi mailigtas si Xiaer? May kuweba akong magic weapon, at nasa loob si Miss Xiaer. Ikaw ay masamang Zhon, pinatay mo na ang aming anteng-anteng ngayon. Tumibok ang puso ni Yang Yiyo. Nagtakbuhan silang dalawa at nakalimutang sabihin kay Hu na si Xiaer ay nailigtas at nasa Chenkun Pot Space. Ngayong patay na si Yuan Wentian, silang dalawa ay tiyak na hahabulin ni Yuan Tiangang, ang matandang immortal na iyon. Bakit hindi mo sinabi kanina? Natigilan si Zhon Qingren. Ako. Bago matapos magsalita si Yang Yiyo, umalangaw ang dagandong na pumailan lang sa langit. Tiener. Pinatay ko kayong dalawang maliit na hayop, Gaya ng inaasahan, sinundan siya ni Yuan Tiangang. Ron, tawag ni Yang Yiyo, at silang dalawa ay sumakay sa Fire Cloud Dog at tumakbo palabas sa kailaliman ng Southern Restricted Area. Kabanata 875, Labanan sa isang Divine Realm Expert. Sina Yang Yiyan at Zhon Qingren ay nakasakay sa Fire Cloud Dog sa medyo mabilis na bilis. Dapat mong malaman na ang Fire Cloud Dog ay maihahambing sa out-of-body realm. Gayunpaman, ang bilis na ito ay wala kay Yuan Tiangang, na nasa spiritual realm. Dagdag pa nito, pinagmamasdan ng matanda ang ulo ng apo na pinasabog, at sa sobrang galit nito ay hinabol niya ito ng napakabilis. Sa isang kisap mata, nalaman ni Yang Yiyan na si Yuan Tiangang ay lumitaw sa loob ng 200 metro sa likuran niya, at lumilipad ang matandang ito. Naaalala ko ang sinabi ni Xing Binbin na ang mga bagyo ay maaaring lumitaw sa labas ng manipis na hangin anumang oras sa disyerto, at walang sinuman ang nang-ahas na lumipad ng madali. Ngayon parang wala lang ito sa isang spiritual master. Nang makitang si Yuan Tiangang sa likod niya ay palapit ng palapit sa kanya at kay Zhon Qingren, si Yang Yiyan ay talagang medyo nataranta, at desperadong hinimok niya ang apoy na ulap na aso sa ilalim niya na pabilisin ng pabilis. Ang dalawang Fire Cloud Dog ay orihinal na mga duwende ng Zishansho,
at kasama ang ikalimang antas na halimaw na hayop, ang kanilang bilis ay hindi mabagal. Sila ay naging apoy at nawala sa abot tanaw sa disyerto sa isang iglap. Gayunpaman, maging ito man ay isang tunggalian o isang paghahambing ng bilis sa pagitan ng mga masters, palaging may pagkakaiba sa superiority. Matapos tumakas ng 10 paghinga, pinaikli ni Yuan Tiangang sa kanyang likuran ang distansya sa loob ng 100 metro. Bagamat galit na galit si Yuan Tiangang sa oras na ito, nagulat din siya na talagang makontrol ng dalawang lalaki ang espiritong apoy na asong ulap sa disyerto. Ito ay talagang hindi simple. Hindi alam ni Yuan Tiangang ang nangyari sa pagitan ng kanyang apo at Yang Yiyu noong una, ngunit narinig niya ang talakayan ng mga tagalabas sa gate ng lungsod. Ang batang lalaki na nagngangalang Yang Yiyu ay ganap na inhustisya, at ang isa pang batang lalaki na nagngangalang Zhon Qingren ay gustong makakuha ng mga tao mula sa kanyang apo. Alam ni Yuan Tiangang na mali ang kanyang apo nang hindi nagtatanong. Kung anong klaseng karakter mayroon siya, si Yuan Tiangang, bilang isang lolo, alam ito. Ngunit kahit paano sabihin na ang krimen ay hindi mapaparusahan ng kamatayan. Ang kanyang anak na lalaki at manugang na babae ay namatay ng maaga, at siya ay nagkaroon lamang ng isang apo, ngunit ngayon siya ay pinatay ni Yang Yiyu at Zhon Qingren, na nagpalungkot kay Yuan Tiangang. Nang makitang nagtatakas ang dalawang tao ng may kaginhawahan, alam na alam ni Yuan Tiangang kung nasaan ito. Ang Southern Restricted Area ay napakalaki, na may 3 pangunahing mapanganib na lugar. Ang direksyon na tinakasan ni Yang Yiyan at ng mga Zonqing ay ang pinakadelikadong Xingqian Lake sa Southern Restricted Area. Kung sa ibang araw, hindi siya pupunta rito na walang magawa, ngunit ngayon ay nasaksihan ni Yuan Tiangang ang kanyang apo na binaril sa ulo, at dahil sa suntok na ito, itinapon niya ang lahat. Alam niya na may isang makapangyarihang dragon sa Xingqian Lake na napakalakas kaya natatakot siya dito. Bagamat hindi pa niya nakita ang tunay na anyo nito, pamilyar si Yuan Tiangang sa mga talaan ng Adventure Hall. 1,000 taon na ang nakalipas, isang malakas na tao sa out-of-body realm ang nakipagsapalaran sa Xingqian Lake, na ikinagalit ng dragon at nilamon ang 8 tao sa out-of-body realm sa isang hininga. Sinabi rin na sa hinaharap, kung ang isang adventurer ay maglakas loob na tumapak sa hanay ng Xingqian Lake sa loob ng 10 milya, siya ay papatayin. Hindi lamang ang dragon, kundi pati na rin ang isang lumilipad na oso sa Xiaoyaoqi at ang 3 paa na gininto ang uwak sa Hoyan Mountain sa Southern Restricted Area, na ang bawat isa ay napakalakas, at sinasabing ang mga tao ay hindi pinapayagang pumasok sa Southern Restricted Area. Para sa mga tao ng Adventure King City, ang Southern Restricted Area ay isang ipinagbabawal na lugar, at talagang hindi sila nang ahas na pumasok dito ng basta-basta. Ngunit ngayon, walang pakialam si Yuan Tiangang sa mga bagay na ito. Nangako siyang papatayin sina Yang Yiyan at Zhon Qingren at ipaghihiganti ang kanyang apo. Tungkol naman sa 3 malalakas na halimaw sa Southern Restricted Area, maaaring kanina pa siya natakot sa kanila, ngunit ngayong naabot na niya ang kaharian ng distraction, wala na talaga siyang pakialam. Sa kabilang banda, ang Southern Restricted Area ay isang first-class treasure land na may masaganang espiritual na enerhiya. Kung makukuha niya ang treasure land na ito, malaking tulong sa kanya ang pag-agaw sa pagiging hari ng Adventure Hall. Ang pamilya Zing ng Adventure Hall ay orthodox, ngunit hindi mabilang na taon ang lumipas. Nakontrol na ng pamilya Zing ang map library, na isang bagay na kinaiinggitan ng sinumang adventurer. Si Yuan Tiangang ay hindi isa sa kanila, ngunit kung gusto niyang makuha ang library ng mapa mula sa pamilya Zing, dapat niyang makuha ang pagiging hari ng Adventure Hall. Kung kaya niyang sakupin ang buong cultivation treasure land ng Southern Restricted Area, makukuha niya si Yuan Tiangang ang malakas na suporta ng iba pang matatanda sa Adventure Hall, at maging ang suporta ng hindi mabilang na mga adventurer sa buong Adventure King City. Sa oras na iyon, ang pamilya Zing ay kailangang isuko ang kanilang mga posisyon ng masunurin, at mula noon, siya na si Yuan Tiangang ang magiging master ng Adventure King City. Ngayon, ang aking apo ay pinatay ng 2 lalaki, sina Yang Yiyu at Zhon Qingren, ngunit nakatakas siya sa timog. Ito ang nagbigay kay Yuan Tiangang ng ideya na magbato ng bato upang subukan ang tubig. Sina Yang Yiyu at Zhon Qingren ang pinakamagandang bato. Naisip ni Yuan Tiangang sa kanyang sarili, kung si Yang Yiyu at Zhon Qingren ay tumuntong sa Xingqian Lake, kung ang ram or dragon ay lumabas, makikita niya kung gaano kalakas ang dragon. Siya, si Yuan Tiangang, ay nasa larangan na ngayon ng kaguluhan. Ang antas ng paglilinang na ito ay isa ring nangungunang figure sa buong Shunhai Realm. Kahit na ang ninuno ng unang puwersa sa mundo sa Shunhai Realm, ang Butian Palace, ay nasa larangan lamang ng distraction. Hindi naniniwala si Yuan Tiangang na ang dragon sa Xingqian Lake ay nasa larangan din ng distraction. Dapat mong malaman na kahit na ang sangkatauhan ay ang nakatatanda sa lahat ng mga espiritu, napakahirap na linangin upang maabot ang kaharian na ito, lalo pa ang lahi ng halimaw.
Ang mga alingaw tungkol sa dragon at sa iba pang dalawang halimaw sa Southern Restricted Area ay mga tala lamang na ipinasa ng mga ninuno sa loob ng libu-libong taon. Walang sino man sa Adventure King City ang aktwal na nakakita sa kanila, at sila ay nagiging mas kakaiba. Naisip ni Yuan Tiang ang nakaramihan ay alingaw. Iniisip pa niya kung may makapangyarihang halimaw sa Southern Restricted Area. Kung makumpirma ito ngayon, malaking tulong para sa kanya na kontrolin ang Adventure King City at agawin ang kapangyarihan ng Adventure Hall. Kaya nang makita niya sina Yang Yiu at Zhon Qingren na tumatakbo palayo, maabyutan sana sila ni Yuan Tiang, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, sinadya niyang 100 metro ang layo sa likuran nila. Pinanood niya ang mga ito na humakbang sa hanay ng Xingchen Lake upang subukan kung ano ang dragon sa Xingchen Lake. Kahit alin man iyon, tiyak na mamamatay sina Yang Yiu at Zhon Qingren. Ito ang naisip ni Yuan Tiang. Sina Yang Yiu at Zhon Qingren ay sumakay sa Fire Cloud Dog at mabilis na tumakbo. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumakbo, nakakita sila ng kakaibang kababalaghan. Si Yuan Tiang, ang matandang immortal, ay talagang may distansyang 100 metro. Ayon sa dating bilis ni Yuan Tiang, alam ni Yang Yiu na 100 metro lang ang layo nito. Hindi magiging mahirap para sa kanya na maabyutan siya at si Zhon Qingren, ngunit hindi nagawa ng matandang ito. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yang Yiu, at pagkatapos ay naintindihan niya ito sa kanyang isipan. May 3 mapanganib na lugar sa Southern Restricted Area. Siya at ang mga taga Zonqing ay patungo sa Xingchen Lake. Ayon kay Zheng Binbin, mayroong isang makapangyarihang dragon sa Xingchen Lake. Alam din ito ni Yuan Tiang, ang matandang immortal. Hindi siya nagmamadali dahil gusto niyang makapasok siya at ang mga Zonqing sa Xingchen Lake area. Tapos may lalabas na dragon. Sa oras na iyon, walang paraan upang makatakas. Iyon pa rin ang ideya, kaya hindi nagmamadali ang matanda. Ngunit paanong hindi malalaman ni Yang Yiu na may dragon sa Xingchen Lake? Dahil naglakas loob siyang tumakbo patungo sa direksyon ng Xingchen Lake, natural na may iniisip siya. Matandang walang kamatayan, pagdating ng panahon, aakayin ko ang dragon palabas. Sa pinakamasama, papasok ako sa Chen Kunpot at tingnan kung sino ang mas malakas sa pagitan mo at ng dragon. Ngumisi si Yang Yiu sa kanyang puso. Ang Chen Kunpot ang kanyang trump card para maglakas loob na pumasok sa Southern Restricted Area. Ang magkabilang panig ay may sariling lihim na motibo. Susunod, depende kung kaninong mga kalkulasyon ang magtatagumpay. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang oasis sa paningin. Ang hitsura ng isang oasis sa malawak na disyerto ay tanda ng paglitaw ng mga mapagkukunan ng tubig. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yiu na siya at ang mga Zonqing ay nakapasok sa Xingchen Lake area. Sinabi rin ni Zhon Qingren, Yanzi, Mi Xing at ilan sa aking mga kaibigan, pagkakapasok sa Xingchen Lake, nawalan kami ng komunikasyon pagkatapos magsimula ang hamog. Usap-usapan na may mga dragon sa Xingchen Lake. Ngayon hindi namin alam kung si Mi Xing at ang iba pa ay buhay o patay na. Puno ng pagsisisi sa sarili ang tono ni Zhon Qingren. Huwag kang mag-alala, sa tingin ko ay maswerte si Mi Xing at ang iba pa at dapat ay maayos. Ngayon ay kailangan nating sumugal at dalhin ang matandang immortal sa likod natin dito upang makita kung ang mga dragon sa Xingchen Lake ay umiiral pa. Masama ang pakiramdam ni Yang Yiu nang banggitin niya si Mi Xing, ngunit wala siyang oras para isipin iyon. Matapos tumakbo ng ilang sandali, malabong nakakita si Yang Yiu ng Silverlight na daan-daang metro ang layo. Naisip niya na dapat ay Xingchen Lake iyon, at pagkatapos ay lumitaw ang isang makapal na hamog na wala saan, dahilan upang ang apoy na ulap na aso sa ilalim niya ay huminto ng hindi sinasadya, at pagkatapos ay umungol siya sa harapan dahil sa inis. Sa sandaling ito, si Yuan Tiang sa kanyang likuran ay lumingon sa sukdulan, huminto ng mahigit 20 metro ang layo mula sa dalawa, at tinitigan sila ng isang pares ng matandang mata na parang makamandag na ahas, gusto kong makita kung paano kayo mamatay. Zon Monster, mag-ingat ka, makikilala ko muna itong matandang immortal. Tumalon si Yang Yiu mula sa Fire Cloud Dog at kinausap si Zhon Qingren. Dahil makapal ang hamog, ang Fire Cloud Dog ay hindi ng ahas na sumulong, at ang matandang immortal ay hamarang sa daan sa likuran niya, si Yang Yiu ay hindi tumakbo, at ang Star Lake ay malabong makita dito. Para naman kay Yuan Tiang, ang Old Immortal, kahit na natatakot siya na ang kabilang partido ay isang malakas na tao sa spiritual realm, hindi siya natakot hanggang sa matakot. Hindi ba't dalawang maliliit na kaharian lang ang mas mataas sa kanya? Ngayon, lalabanan ko ang isang malakas na tao sa spiritual realm para makita kung gaano siya kalakas. Sa backhand, ang Dragon Slaying Sword ay nasa kanyang kamay, ang Sun and Moon Universe Armor ay nasa kanyang katawan, at ang espada ay nakatutok kay Yuan Tiang at nagsabi, lumang bagay, halika at lumaban. Naghahanap ng kamatayan, galit na galit si Yuan Tiang. Dahil hinamak ng isang master sa out-of-body realm, siya, isang master sa spiritual realm, ay talagang nagalit.
Kabanata 876, Lumitaw ang Dragon. Bagamat isinumpa ni Yuan Tiangang si Yang Yio, hindi talaga siya pumunta. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa makapal na puting fog na patuloy na tumataas sa likod ni Yang Yio at Zhon Qingren. Nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw na noong tumaas ang puting fog sa Xingchen Lake, iyon ay noong lumabas ang dragon mula sa lawa. Bagamat nag-alinlangan siya sa pag-iral at lakas ng dragon, natatakot pa rin siya na magsapalaran si Yuan Tiangang na sumulong. Alingaw-ngaw. Sinabi ba ng dragon na walang sinuman ang makatapak sa 10 milyang hanay ng Xingchen Lake? Sa oras na ito, siya ay halos nasa baybayin ng lawa matapos habulin sina Yang Yio at Zhon Qingren. Ito ang pinakahuling linya sa puso ni Yuan Tiangang. Ito ay maging isang kasinungalingan para sabihing hindi siya natatakot sa dragon sa Xingchen Lake. Sa sandaling ito, iniisip niya na maghihintay siya at tingnan ang sitwasyon. At paano si Yang Yio? Nang makita ang makapal na puting hamog na patuloy na kumalat sa kanyang likuran, paanong hindi siya matatakot? Ang Fire Cloud Dog ay tumahimik, at nang makita ang immortalidad ni Yuan Tiangang, mayroon ding takot sa kanyang mga mata. Paanong hindi niya malalaman na ang paglitaw ng puting fog sa likuran niya ay nagpapahiwatig ng kakaiba? Ngunit hindi siya natatakot na magsuot ng sapatos kapag siya ay nakayapak. Anyway, may mga lobo sa harap at mga tigre sa likod, kaya mas mabuting harapin niya muna si Yuan Tiangang, ang matanda, at pagkatapos ay pag-usapan ito. Kung ma-provoke niya si Yuan Tiangang, maaakit niya ang ram or dragon mula sa Xingchen Lake. Sa oras na iyon, ang dragon ay isang halimaw at hinding-hindi papakawala ng sinumang makapasok sa teritoryo. Ang malakas na dragon ay aatake ng walang pinipili, kaya makakahanap siya ng pagkakataon na dalhin ang mga Zonqing sa Qiankunpot at hayaan si Yuan Tiangang at ang dragon na lumaban hanggang kamatayan. Napakaganda ng ideya ni Yang, ngunit hindi niya alam kung ito ay maipapatupad ng matagumpay. Siyempre, nakikita niya na si Yuan Tiangang, ang matandang lalaki, ay puno ng takot sa Xingchen Lake o sa dragon. Ang higit pa, mas kapaki-pakinabang ito sa kanya. Dahil natatakot si Yuan Tiangang, wala siyang pag-aalinlangan. Sa halip, gusto niyang akitin ang dragon mula sa Xingchen Lake at hayaan ang dragon at Yuan Tiangang na lumaban hanggang kamatayan. Gusto lang niyang pukawin ang tubig. Matapos isipin ito, hindi umatras si Yang Yio ngunit sumulong. Dahil ang walang kamatayang si Yuan Tiangang ay natatakot na humakbang pasulong, iyon ay perpekto. Kung hindi mo gagawin, gagawin ko. Sino ang natatakot sa kung sino? Inihagis niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at tinadtad ito kay Yuan Tiangang. Kasabay nito, ginamit niya ang tatlong mahiwagang kapangyarihan ng kanyang kanang buto ng kamay upang batiin siya, upang makita kung gaano kalakas ang paraan ng spiritual realm. Cup. Ngayon ang kapangyarihan ng espada ni Yang at ang tatlong mahiwagang kapangyarihan ng buto ng kamay ay hindi maaaring maliitin. Ang kanyang paglilinang sa huling yugto ng out-of-body realm ay talagang hindi sakop. Kahit na si Yuan Tiangang ay nasa spiritual realm, hindi siya mangangahas na maging pabaya. Nagbago ang mga mata ni Yuan Tiangang nang lumabas si Yang Yio. Talagang minamaliit niya si Yang Yio. Sa paghusga mula sa malakas na pagbabago-bago ng tunay na chi, naramdaman ni Yuan Tiangang na ang lakas ni Yang Yio ay hindi mas malala kaysa sa great perfection ng out-of-body realm. Nagulat talaga ito sa kanya. Gayunpaman, ang spiritual realm at ang out-of-body realm ay pinaghihiwalay ng isang malaking kaharian, na hindi masusuklian ng malakas na totoong chi. Sa pagharap sa pag-atake ni Yang Yio, nginisya ni Yuan Tiangang, kung hindi ka pa rin kapaki-pakinabang, maaari kitang patayin sa isang kisap mata. Sa tingin mo ba ay usapan lang ang spiritual severing realm? Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Yuan Tiangang ang kanyang mga kamay at sinampal ang atake ni Yang Yio. Maghiwa-hiwalay. Ang salitang, disperse, ay lumabas sa bibig ni Yuan Tiangang, at ang langit ay biglang dumilim. Malinaw na naramdaman ni Yang Yio na ang hangin sa paligid niya ay lumulubog, at ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay galit na kumukuha sa mga kamay ni Yuan Tiangang. Boom boom boom. Pagkatapos ay sunod-sunod na ingay ang tumunog. Ang puso ni Yang Yio ay lumubog, at nakita niya ang kanyang pag-atake na natunaw at nabasag ng pitik ng kanyang kamay ni Yuan Tiangang. At biglang isang napakalaking puwersa ang dumampi sa kanya, at ang kanyang katawan ay lumipad pa atras nang hindi sinasadya. Nakita niya si Zhon Qingren at ang dalawang Fire Cloud Dog na lumilipad sa gilid ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, lumipad sila pabalik sa makapal na ulap. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay napuno ng pagkabigla. Nakita niya ang mga pamamaraan ng isang malakas na tao sa spiritual realm. Noong una ay inakala niya na kaya niyang labanan si Yuan Tiangang sa spiritual realm, ngunit ngayon, nalaman niyang hindi siya kalaban ng parehong level sa mga kamay ni Yuan Laodi. Ito ba ang lakas ng spiritual realm? Sigaw ni Yang Yian sa kanyang puso. Ngayon lang niya napagtanto ang pagitan nila ni Yuan Tiangang.
Ngayon pa lang, malinaw niyang naramdaman na maaaring pakilusan ni Yuan Tiangang ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa para sa kanyang sariling gamit-gamit ang kanyang backhand, na kasing simple ng pagkuha ng tubig mula sa ilog gamit ang isang scoop ng tubig. Bukod dito, sa makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa bilang suporta, ang kontrol ni Yuan Tiangang sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay kasing simple ng pag-inom ng malamig na tubig. Sa kanyang paglilinang sa huling yugto ng out-of-body realm, wala siyang kalamangan upang makipagkompetensya kay Yuan Tiangang. Sa isang putok, siya, ang mga Zonqing, at ang dalawang Fire Cloud Dogs ay bumagsak lahat sa makapal na puting fog. Ang malaking epekto ay nagdulot ng mga ripples sa mga gumugulong na ulap. Sa oras na ito, biglang naunawaan niyang Yiyu na si Yuan Tiangang ay ganap na may kakayahang patayin sila, at ang lakas ng pagkilos na ngayon ay nagpatunay sa puntong ito, ngunit hindi niya ginawa, ngunit pinalo sila sa mga ulap, na para subukan ang tubig sa kanila. Marahil ay totoo na si Yuan Tiangang ay natatakot sa dragon, ngunit ngayon ay tila mas gusto niyang subukan ang dragon ng Xingchen Lake, at siya at ang mga taong Zonqing ay itinuturing na mga bato ni Yuan Tiangang. Dahil walang ideya si Yuan Tiangang tungkol sa dragon ng Xingchen Lake. Ngayon na sila ay ginamit ng matandang immortal upang subukan ang dragon ng Xingchen Lake, sila ay talagang napakahusay na mga bato. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo. Ginagamit niya si Yuan Tiangang, at ginagamit din siya ng matandang immortal. No wonder na sabi na lang niya na kung hindi siya naging kapaki-pakinabang, matagal na niyang pinatay ang sarili niya. Sa sandaling ito, tinitigan ni Yuan Tiangang ang puting ambon. Gusto niyang makita kung lalabas ang dragon ng Xingchen Lake. Kung ito ay lumabas, papatayin ba nito ang sinumang tumuntong sa hanay ng Xingchen Lake gaya ng sabi-sabi? Inihagis niya sina Yang Yiyu at Zon Qingren sa puting ambon. Kung umiiral ang dragon ng Xingchen Lake, tiyak na lalabas ito. Sa kabaligtaran, kung walang reaksyon, kung gayon hindi siya natatakot sa anumang dragon. Sa oras na iyon, isa sa alang-alang niyang sakupin ang Southern Restricted Area, upang madagdagan ng bargaining chips para maaga niya ang pagiging hari ng Adventure Hall. Para naman kina Yang Yiyu at Zon Qingren, mamamatay pa rin sila, kaya hindi siya nagmamadaling patayin sila. Ngayong nakaalis na si Shizi, nakadepende ito kung may daan palabas. Nang maisip niya ito, biglang gamulong muli ang puting ambon, na sinundan ng mahabang dagandong na pumailan lang sa langit. Nagbago ang mukha ni Yuan Tiangang, at hindi niya namamalaya na umatras, pagkatapos ay tumigil. Tiningnan niya sina Yang Yiyu at Zon Qingren sa ambon. Lumitaw ang dragon, at sila ang unang inatake. Kung nakatakas sina Yang Yiyu at Zon Qingren mula sa puting ambon, papatayin niya ang dalawang lalaki at ipaghihiganti ang kanyang apo. Kung sila hindi lumabas, sasalakayin sila ng dragon. Anyway, hindi magpapatalo si Yuan Tiangang, at kaya niyang ipaghiganti ang kanyang apo na si Yuan Wentian. Nagbago rin ang mukha ni Yang Yiyu at Zon Qingren nang makarinig sila ng mahabang dagandong. Alam nilang dalawa na ito ang Rum or Dragon ng Xingchen Lake. Anong gagawin natin kay Yanzi? Medyo natahimik si Zon Qingren. Matapos bumalik sa katinuan si Yang Yian, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi kay Zon Qingren, huwag kang mag-alala, magiging maayos din tayo. Ay relax ang iyong isip. Dadalhin kita para makita si Hushyaner. Natigilan si Zon Qingren, at pagkatapos ay naalala niya na sinabi ni Yang Yian noon na mayroon siyang magic weapon at nailagay na niya si Hushyaner sa magic weapon. Dahil may magic weapon si Yang Yian, silang dalawa at ang dalawang Fire Cloud Dogs ay hindi malalagay sa panganib. Pagkatapos ay nag-isip si Yang Yian at inilagay si Zon Qingren at ang dalawang Fire Cloud Dogs sa Chenkun Pot Space. Tulad ng para sa kanyang sarili, kailangan niyang maghintay at makita. Gayunpaman, ang pagpasok sa espasyo ng Chenkun Pot ay nasa isip niya lang. Sa ibang pananaw, nakamit din niya ang kanyang layunin. Anyway, lumitaw ang dragon. Sa sandaling ito, sa mata ng dragon, siya at si Yuan Tiangang ay parehong magkaaway. Nakadepende kung sino ang unang aatake ng dragon. Kung aatakehin niya si Yuan Tiangang, ang matandang immortal, una, mananatili siya at manunood ng palabas upang makita kung sino ang huling tatawa. Kung unang aatakehin siya ng Jiaolong, magtatago siya sa espasyo ng Chenkun Pot. Kung makaiwas siya sa pagpasok, hindi siya papasok. Dahil kung papasok siya sa espasyo ng Chenkun Pot, lalabas sa katawan niya ang Chenkun Pot at magiging snuff bottle. Mapanganib kung makita ito ni Jiaolong o Yuan Tiangang at aalisin ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nang ahas na pumasok sa Chenkun Pot maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Isa pang dagandong ang tumunog. Sa pagkakataong ito ay malinaw itong narinig ni Yang Yiyu. Ito ang katawan ni Longming. Hindi niya namamalaya na tumangala siya, ngunit nalaman niyang may gininto ang kinang sa hangin sa likuran niya, at malabong lumitaw ang isang siyam na Zanglong Jiaolong. Sa sumunod na sandali, gumalaw ang hangin at mga ulap, at sa lumiligid na puting fog,
nakita ni Yang Yiyo ang isang malaking ulo na may isang pares ng mga sungay na gininto ang haba ng daliri sa ulo nito na lumalangoy mula sa puting fog na 12-dosenang metro ang layo. Ang buong katawan ay ginto, ngunit walang mga kuko ng dragon sa tiyan. Alam niya na ito ay isang Jiaolong na hindi pa nagiging dragon, ngunit ang hitsura ay parang dragon, at mas mukhang isang higanteng sawa. Kabanata 877 Dalawang Dragon. Ang Flood Dragon sa himpapawid ay biglang lumitaw, na nagpakaba kay Yang Yiyo, dahil nalaman niyang ang Flood Dragon ay diretsyong papunta sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nang magkatinginan sila ng Flood Dragon, nakita niyang biglang kumislap ang mga mata ng Flood Dragon. Para kay Yang Yiyo, ang mga mata ng Flood Dragon ay kakaiba, na para bang may isang uri ng sorpresa nang makilala ang isang matandang kaibigan. Siyempre, alam ni Yang Yiyo na ang ideyang ito ay walang katotohanan. Bukod dito, nang sumugod ang Flood Dragon, handa na siya. Kung aatakihin siya ng Flood Dragon, papasok siya sa espasyo ng Chen Kunpot sa lalong madaling panahon. Kung matutuklasan man ang Chen Kunpot, wala siyang pakialam, gayunpaman, mahalaga ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya ang Flood Dragon na lumilipad sa kanyang ulo at dumiretso sa Yuan Tiangang. Dahil dito, medyo nalito si Yang Yiyo, ngunit tuwang-tuwa siya pagkatapos niyang mag-react. Bagamat hindi niya alam kung bakit hindi siya inatake ng Flood Dragon ngunit dumiretso siya sa Yuan Tiangang, buti na lang kung tutuusin. Siya, nagtataka pa rin kung kilala siya ng Flood Dragon na ito. Ngunit isipin mo ito, imposible ito. Wala pa siyang nakikitang dragon, at ang napapabalitang Southern Restricted Area ay matagal nang umiral sa Xingchen Lake. Noong sila ay nasa mundo ng bundok at dagat, hindi pa siya ipinanganak, kaya paano niya ito malalaman? Ngunit ito ay isang magandang bagay para kay Yang pagkatapos ng lahat. Sa oras na ito, ang gintong dragon ay dumating sa harap ni Yuan Tiangang sa isang kisap mata, umuungal kay Yuan Tiangang, at si Zhang Zui ay nag-spray ng isang haligi ng tubig. Dahil pinakawalan siya ng dragon, hindi siya nagmamadaling pumasok sa Chen Kunpot space. Tumalikod siya at lumabas sa makapal na ulap upang tumingin. Kung maaari, hindi niya inisip na bigyan ng malamig na kutsilyo si Yuan Tiangang. Ang dragon ay nagluwa ng isang haligi ng tubig, na agad na kumalat at naging isang stream ng mga arrow ng tubig, na bumaril patungo kay Yuan Tiangang. Ngunit sa oras na ito, nalilito si Yang Yiyan, dahil naramdaman niyang ang haligi ng tubig na iniluwa ng dragon ay tila hindi masyadong malakas. Upang ilagay ito sa isang nakakabigay puri na paraan, naramdaman ni Yang Yiyan na ang pag-atake ng dragon ay hindi kasing husay ng kanya, at higit sa lahat ito ay ang lakas lamang ng huling yugto ng out-of-body state. Hindi kaya sinusubukan lang ng dragon si Yuan Tiangang. Naisip ni Yang Yiyan sa kanyang sarili. Hindi lang si Yang Yiyo ang nag-alinlangan sa lakas ng dragon. Si Yuan Tiangang, na personal na nakaranas nito, ay lalong naghinala. Noong una, nang makita ni Yuan Tiangang ang dragon na lumitaw, sina Yang Yiyo at Zhong Qingren ay medyo nataranta, lalo na si Zhong Qingren, na halatang kinakabahan. Ngunit sa isang kisap mata, kumaway si Yang Yiyo kay Zhong Qingren, at sa sumunod na sandali, nawala si Zhong Qingren at ang kanilang dalawang mount, Far Cloud Dogs. Bagamat nakatayo sa malayo si Yuan Tiangang, kitang-kita niya ito. Bagamat sina Yang Yiyo at Zhong Qingren ay nasa makapal na puting fog, hindi mahirap para kay Yuan Tiangang, na nasa ganitong antas ng cultivation, na makita kung ano ang kanilang ginagawa sa makapal na fog. Siya. Pinanood si Zhong Qingren at ang dalawang Fire Cloud Dog na naglalaho sa tabi ni Yang Yiyo. Sa sandaling iyon, si Yuan Tiangang ay nabigla sa lahat, at bigla siyang nakaisip ng isang posibilidad. Iyon ay, si Yang Yiyo ay may isang parang kuweba na salamangka sa kanya, at tanging mga parang kuweba na mga mahika na armas ang maaaring kolektahin ng mga buhay na tao. Sa pag-iisip ng pagkakaroon ng isang Cave Heaven Magic Weapon kay Yang Yiyo, namula ang mga mata ni Yuan Tiangang. Iniisip niya kung dapat niyang agawin si Yang Yiyo pagkatapos siyang salakayin ni Jiaolong. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyo ay mayroong isang Cave Heaven Magic Weapon sa kanya, na nakamamatay kay Yuan Tiangang. Gaano karaming mga cultivator sa mundo ang may Cave Heaven Magic Weapons? Sa buong Shanghai Realm, alam niya na ang Butian Palace lang ang may Cave Heaven Magic Weapon, ngunit hindi ito pribadong pag-aari, kundi ang magic weapon ng buong Butian Palace, ang pampublikong magic weapon ng buong sekta. Ito ay dahil ang Butian Palace ay mayroong isang Cuevo Heaven Magic Weapon kaya ito ang naging transcendent na posisyon ng unang puwersa sa Shanghai Realm. Naisip ni Yuan Tiangang na kung siya ay may isang Cuevo Heaven Magic Weapon, hindi magiging problema ang pag-isahin ang Adventure Hall, magtatag ng isang bagong Adventure Kingdom, at maging isang pagkakaroon ng parehong antas ng Butian Palace. Kapag iniisip ito, ang puso ni Yuan Tiangang ay napuno ng apoy. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yuan Tiangang ay pagkatapos na makita ni Jiaolong na tumingin kay Yang Yiyo,
tumakbo siya diretso sa kanya at dumura ng isang haligi ng tubig na naging isang pana ng tubig upang salakayin siya. Ito ay nagpagulo kay Yuan Tiangang. Hindi niya moari. Malinaw na nasa harapan si Yang Yio, bakit hindi inatake ng dragon si Yang Yio, ngunit sa halip ay nilagpasan siya at lumapit sa kanya. Halika, halika, kailangan mong subukan ang mga pamamaraan ng dragon. Sino ang nakakaalam na noong umatake ang dragon, naramdaman ni Yuan Tiangang na hindi malakas ang pag-atake ng dragon. Sa karamihan, ito ay ang lakas ng huling yugto ng out-of-body realm, at hindi ito kasing lakas ng kay Yang Yio. Nang may pag-aalinlangan, iwinagayway ni Yuan Tiangang ang kanyang kamay para i-dissolve ang pag-atake ng dragon. Ito ay medyo napakadali. Naisip ni Yuan Tiangang na nanlaliko ang dragon, at naging mas maingat siya. Sa oras na ito, umungal ang dragon, na parang galit kay Yuan Tiangang. Sa panahon ng Dagendong, dalawang berdeng hangin ang lumabas sa ilong ng dragon at direktang tumama kay Yuan Tiangang. Nang makita ni Yuan Tiangang ang dalawang berdeng hangin na lumalabas sa butas ng ilong ng dragon, biglang nagbago ang kanyang mukha. Alam niyang naitala sa mga claws echo na ang hininga ng dragon ay agad na magiging pool ng tubig ng dragon. Kahit na hindi ito tunay na dragon, isa rin itong dragon, at mayroon din itong hininga ng dragon, na gumugulong patungo sa kanya. Bagaman ito ay hininga ng isang dragon, si Yuan Tiangang ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kakayanin niya ito ng buong lakas. Hindi naisip ni Yuan Tiangang na umiwas. Una, huli na ang lahat. Pangalawa, alam niya na ang hininga ng dragon ay isang uri ng likas na mahiwagang kapangyarihan ng dragon, at hindi niya ito maiiwasan. Umiwas man siya, hahabulin siya ng mga dulo ng mundo. Ang tanging paraan ay upang subukan ang kanyang makakaya upang matuno ito o ganap na ikalat ito. Ang langit at lupa ay ang mga hangganan, ang mga espiritu ay nagkakaisa, at nasira. Sa mga mata ni Yang Yian, si Yuan Tiangang ay gumawa ng kakaibang handprint gamit ang dalawang kamay, at agad na nakita ang kanyang mga kamay na naglalabas ng nakakasilaw na kinang, kaagad na kasing silaw ng maliit na araw. Sa salitang, break, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at itinuro ang dalawang berdeng hangin ng dragon. Ang mga ilaw na sinag sa mga kamay ni Yuan Tiangang ay nakasisilaw, na parabang naging dalawang matalim na espada, na bumangga sa dalawang berdeng hangin ng dragon. Boom! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, at isang napakalakas na enerhiya ang sumabog. Ngunit may nangyari na nagpalaki sa mga mata ni Yang Yio. Nakita ko na pagkatapos bumangga ang dalawang nakasisilaw na ilaw ng matandang immortal ni Yuan Tiangang sa dalawang berdeng hangin ng dragon, ang berdeng hangin ng dragon ay nagkapira-piraso at naging kawalan. Gayunpaman, ang dalawang nakasisilaw na sinag ng liwanag ni Yuan Tiangang ay tumama sa dragon na parang matalim na espada. Napasigaw ang dragon sa sakit, at sa isang iglap, ang malaking katawan na may 9 na talampakan ang haba ay gamulong sa hangin at bumagsak sa lupa. Bang! Ang katawan ng dragon ay tumama sa lupa ng isang boom, at ang lupa ay nayanig. Sa sandaling ito, halos hindi lumabas ang mga mata ni Yang Yio. Hindi niya inaasahan na ang tila makapangyarihang dragon ay talagang natalo. Siya ay natalo ni Yuan Tiangang, ang matandang immortal. Bagamat nakita niya na si Yuan Tiangang ay nagpakawala ng kanyang buong lakas, hindi niya inaasahan na matatalo ng matandang immortal ang dragon. Dati, nang maramdaman ni Yang Yian ang hininga ng dragon na bumubulwak ng tubig, naramdaman niyang ito na ang pinakahuling yugto ng out-of-body realm. Iniisip niya kung sinasadya ba ng dragon ang pagpapakita ng kahinaan o ano. Hindi niya akalain na hindi kayang talunin ng Ram or Dragon si Yuan Tiangang, ang matandang immortal. Ngunit sa sandaling ito, kumikibot ang puso ni Yang Yian. Para kay Yuan Tiangang mismo, hindi siya mas masama kaysa kay Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ginamit lang niya ang buong lakas niya para harapin ang berdeng hininga ng dragon na katulad ng hininga ng dragon at madali niyang niresolba ang berdeng hininga ng dragon. Ang nakakagulat ay ang buong lakas na pag-atake ay hindi napigilan at ang natitirang momentum ay hindi nabawasan. Direkta nitong inatake ang dragon, at pagkatapos ay talagang natalo ang dragon. Matapos matigilan, tumawa ng malakas si Yuan Tiangang. Hahaha, ang maalamat na dragon sa Xingchen Lake ay ganito lang. Lumalabas na ito ay hindi hihigit sa 1/5 antas na halimaw. Hahaha, walang prinsipyong tumawa si Yuan Tiangang. Tapos tumigil yung tawa. Tiningnan niya si Yang Yio at ang dragon na nakahandusay sa lupa at nakangiting sinabi, ang isa ay may sandatang salamangka sa kuweba, at ang isa naman ay dragon na hindi naaayon sa pangalan nito. Mali ang chismis, mali ang chismis. Napakalakas ng dragon, sa paningin ko, uod lang. Ngayon ay mabuti, bata, ibigay mo ang kuweba na magic weapon sa iyong katawan, at iiwan kita ng isang buong katawan. Kulang pa ako ng mount, it just happens to be a mount for me. Mukhang napakagandang ani ngayon para sa akin, hahaha. Nakaramdam ng pait si Yang Yio nang makinig sa mga salita ni Yuan Tiangang,
at nagmamadaling pumunta sa dragon. Iniisip niyang ilagay ang dragon sa espasyo ng Chenkun Pot. Pagkatapos ng lahat, hindi siya inatake ng dragon ngayon, at hindi niya mapanood ang dragon na kinuha bilang isang bundok ni Yuan Tiangang. Para naman kay Yuan Tiangang na natuklasan ang Chenkun Pot sa kanyang katawan, wala siyang pakialam. Alam niya na kung dadalhin niya ang dragon upang magtago sa espasyo ng Chenkun Pot, ang Chenkun Pot ay mahuhulog sa lupa at kukunin ni Yuan Tiangang. Ito ay magiging lubhang mapanganib, ngunit ngayon siya ay nasa isang patay na dulo, kaya kailangan niya munang iligtas ang kanyang buhay. Nang iniisip niya pa lamang na makipag-usap sa dragon, isang nakakabinging dagandong na tumatagos sa kanyang eardrums ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sa susunod na sandali, dumilim ang langit, at hindi namamalayang tumangala si Yang Yiyo. O aking Diyos, isa pang dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, na may berdeng kinang sa buong katawan nito. Ito ay mas malaki kaysa sa ginintuang dragon na natalo ni Yuan Tiangang sa lupa. Sa isang sulyap, ito ay hindi bababa sa 100 metro ang haba. Sa sandaling ito, isang boses na magnetic at puno ng sorpresa ang biglang tumunog sa tenga ni Yang Yiyo, Yanzi, long time no see. Lumingon si Yang Yiyo, at nawala ang dragon sa likod niya, at lumitaw ang isang dalaga. Ang kanyang bibig ay biglang naging uhugis, at siya ay sumigaw, Zia. Zia Lu. Kabanata 878, ang paraan ng pagkakatawang tao. Ang batang babae na lumitaw sa kanyang likuran ay ang magandang Zia Lu na palaging inaalala ni Yang Yian at hindi po nanggahasang kalimutan. Zia Lu. Nawala para sa kanya. Nakakita siya ng teleportation array sa ilalim ng Yangtze River at nakakuha ng isang piraso ng dragon scale ng asul na dragon. Nawala para sa kanya. Nakakita siya ng teleportation array sa ilalim ng Yangtze River at nakakuha ng isang piraso ng dragon scale ng asul na dragon. Pagkatapos noon, palaging naniniwala si Yang Yian na si Zia Lu ay hindi patay at dapat na pumunta sa Mountain and Sea Realm. Nang makilala niya si Lu Changqiu, sinabi ni Lu Changqiu kay Yang Yian na inayos niya na paalisin si Zia Lu at ipadala sa Mountain and Sea Realm. Pagkatapos nilang magkaroon ng kasunduan ni Lu Changqiu, tinanong ni Yang Yian si Lu Changqiu tungkol sa kinaroroonan ni Zia Lu. Sa oras na iyon, sinabi ni Lu Changqiu kay Yang Yian ang salitang, disyerto, at hindi na nagsalita pa. Nang muli niya itong tanungin, ang alam niya lang ay may kaugnayan sa disyerto ang kinaroroonan ni Zia Lu sa Mountain and Sea Realm. Sa oras na iyon, hindi nagtiwala si Yang Yian kay Lu Changqiu. Inisip niya na ito ay pawang palusot lamang ni Lu Changqiu at hindi ito isinasa puso. Ngayong si Zia Lu ay nakatayo sa kanyang harapan na buhay, alam ni Yang Yian na hindi nagsisinungaling si Lu Changqiu sa kanya. Hindi ba ang disyerto ay Zishanshu Desert? Ngunit hindi sinabi ni Levi Changqiu kay Zia Lu na siya ay nasa Xingyu Lake sa disyerto ng Zishanshu. Baka hindi alam ni Levi Changqiu kung nasaan si Zia Lu. Medyo nalito si Yang Yian matapos makita si Zia Lu, ngunit mas nagulat siya. Hindi niya inaasahan na makikita pa niya ito pagkatapos ng mahigit 10 taon. Ngayon napagtanto niya na ang gintong dragon ay si Zia Lu. Hindi nakakagulat na tumingin siya sa kanya sa parehong paraan noong siya ay nasa estado ng dragon dati, na may ningning sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yian na ito ay talagang isang hitsura ng sorpresa. May espesyal na pakiramdam si Yang Yian para kay Zia Lu. Hindi niya masabi kung pagkakaibigan ba iyon o iba pa. Anyway, nag-iwan ng malalim na impresyon si Zia Lu sa kanyang puso. Naalala ko pa ang mga salita ni Zia Lu na, gusto mo bang makipagkaibigan sa isang isda? Sa isip niya. Simula noon, taos-puso na ang tingin nilang dalawa sa isa't isa bilang magkaibigan. Naalala ko na noong pinukaw niya ang mga puwersa ng sekta sa ibang bansa at dumating ang isang mahusay na likas na master para maghiganti, tahimik siyang pinuntahan ni Zia Lu, ngunit mula noon, nawala si Zia Lu. Kinakalkala ang oras mula sa pagkawala ni Zia Lu hanggang sa oras na muli silang nagkita, halos 20 taon na ang nakalipas. 20 taon na ang lumipas. Hindi na si Yang Yiyo ang rookie na natakot kay Guo Xiantian. Isa na siyang tunay na late-stage cultivator sa out-of-body realm. Hindi na si Zia Lu ang sirena na siya noon. Makalipas ang halos 20 taon, lalo siyang lumaki. Nag-evolve siya mula sa dragonfish hanggang sa dragon. Kung sa susunod na hakbang, hindi imposibleng mag-evolve si Zia Lu mula sa isang dragon tungo sa isang tunay na dragon. Ang sirena ngayon na si Zia Lu ay kasing lakas na ng isang late-stage cultivator sa out-of-body. Kaharian. Ngunit hindi ko inaasahan na lilito si Zia Lu sa Xingchen Lake sa restricted area ng southern part ng Zishanshu. Nagkatinginan ang dalawa, puno ng pananabik ang kanilang mga mata, at libu-libong salita ang kanilang sasabihin. Gayunpaman, sa oras na ito, isang dagandong ng dragon ang muling tumunog.
Tunay na ang asul na dragon na halos 100 talampakan ang haba sa kalangitan ang marilag na umungal kay Yuan Tiangang. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang asul na dragon sa kalangitan ay tumubo na ng isang pares ng mga kuko ng dragon sa tiyan nito. Kung may lumaki pang 2 kuko, ito ay magiging isang tunay na dragon, at isang hakbang na lang ang layo nito para maging isang tunay na dragon. Ito ang totoong dragon. Kung ikukumpara kay Xia Lu, ang asul na dragon sa itaas ng langit ay matatawag na tunay na dragon. Ang malaking demonyong enerhiya ay halos materialized at lumiligid. Dahil sa matinding pressure, kinakapos ng hininga si Yang Yian. Sa dagandong ng asul na dragon, tumingin si Yang Yian kay Xia Lu at may naunawaan sa kanyang puso. Bago ang asul, lumitaw ang dragon, si Yang Yian, tulad ni Yuan Tiangang, ay naghinala na ang mga chismis tungkol sa pagkakaroon ng dragon sa Xingchen Lake ay masyadong pinalaki. Ayon sa mga alingawngaw, ang mga adventurer sa Spirit Adventure King City ay labis na natakot kaya hindi sila nang ahas na madaling tumungo sa Southern Restricted Area. Sino ang nakakaalam na matatalo sila ni Yuan Tiangang sa isang kisap mata? Ito ay masyadong hindi makatwiran. Ito ay hindi. Hanggang sa lumitaw ang asul na dragon na alam ni Yang Yian na ang mga chismis ay ganap na totoo. Ang dragon sa Xingchen Lake ay talagang totoo, at maaaring ito ay mas malakas at nakakatakot kaysa sa mga alingawngaw. Ang tunay ay ang asul na dragon. Tungkol kay Xia Lu, si Yang Yian ay puno rin ng pagdududa, ngunit naniniwala siya na si Xia Lu ay tiyak na may kaugnayan sa asul na dragon. Oo naman. Ang sumunod na nangyari ay nagpatunay sa hula ni Yang Yian. Ang asul na dragon sa langit ay umungal, at ang katawan nito na tumatakip sa langit at araw ay lumangoy pababa. Sa dagandong, ibinaba nito ang kanyang buntot at hinampas si Yuan Tiangang, na ang mukha ay nagbago ng husto. Sa mga mata ni Yang Yian, ang indayog ng buntot ng asul na dragon ay hindi nakaapekto sa pag-atake ng dragon, sa kabila ng malaking katawan nito. Napakabilis ng bilis na masasabing parang kidlat. Para naman kay Yuan Tiangang, pagkatapos na lumitaw ang asul na dragon, nagulat siya at nagmura, napakagandang patibong. Paano magkakaroon ng 2 dragon? Sa isip ni Yuan Tiangang, kung ang gintong dragon na unang lumitaw ay isang uod, kung gayon ang asul na dragon na lumitaw ngayon ay tiyak na isang higanteng sawa. Hindi naman magka-level ang dalawa. Nang makita ang asul na dragon na umindayog ang buntot nito at hinahampas siya, nagsimulang manginig ang kaluluwa ni Yuan Tiangang. Sa kanyang mga mata, nakita niya na ang paghagupit ng asul na dragon ay talagang sinamahan ng spatial fluctuations. Gaano kalakas ang epekto nito sa espasyo nang umatake ito? Biglang kumawala si Yuan Tiangang, ngunit sa isang iglap ay nalaman niyang ang pag-atake ng asul na dragon ay palaging sumusunod sa kanya kahit paano siya umatras. Hindi niya ito naiwasan. Dahil hindi niya ito maiiwasan, napigilan lamang ito ni Yuan Tiangang. Siya ay umungal, ang langit at lupa ay iisa, kaluluwa at universo, buksan mo ito para sa akin. Tinadyakan ni Yuan Tiangang ang kanyang mga paa at lumipad mula sa lupa sa isang dagandong, at dumiretso sa buntot ng asul na dragon. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo upang suportahan ang kalangitan, na parang gusto niyang i-flip ang pag-atake ng asul na dragon gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay sumabog sa nakasisilaw na puting liwanag, at ang kanyang anyo ay hindi makita. Sumabog ang malakas na momentum, mukhang napakabangis. Naglaban ang 2 panig. Boom! Umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog ng lupa. Bang! Ang katawan ni Yuan Tiangang ang bumagsak mula sa himpapawid. Upang maging eksakto, siya ay natamaan sa lupa ng buntot ng dragon. Ang tila malakas na counterattack ni Yuan Tiangang ay hindi kombinasyon ng pag-atake ng asul na dragon sa mga mata ni Yang Yian. Ahem! Sa isang marahas na ubo, ang alikabok sa lupa ay gamulong, at si Yuan Tiangang ay lumitaw na may ubo. Natuwa si Yang Yian nang makita niya ito. Ang matandang ito sa wakas ay hinarap. Dumudugo ang sulok ng kanyang bibig, gulo-gulo ang buhok at parang nahihiya. Sa oras na ito, tumingin ang bughaw na dragon kay Yuan Tiangang at nagsimulang magsalita sa wika ng tao, gusto mo bang kunin ang aking apprentice bilang isang bundok? May qualifications ka ba? Sa sandaling magsalita ang asul na dragon, nagulat si Yang Yian. Sure enough, tama ang hula niya. Si Xia Lu at ang asul na dragon ay magkamag-anak, at sila ay napakalaking relasyon sa pagitan ng master at apprentice. Sa oras na ito, ganap na gamaan ang loob ni Yang Yian. Kapag nasa paligid si Xia Lu, magiging maayos siya. Hindi siya ipapahiya ng asul na dragon. Para naman kay Yuan Tiangang, ang matandang lalaki, siya ay malubhang nasugatan ng buntot ng asul na dragon. Naisip niyang sa kanyang puso na kung hindi gusto ng asul na dragon ang lumang buhay ni Yuan Tiangang mamaya, hindi siya tatutol na bugbugin siya. Sa sandaling ito, ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay tinitigan ni Yuan Tiangang ang asul na dragon na may masamang tingin at sinabing dahan-dahan, talaga bang iniisip ng masamang dragon na madali akong i-bully?
Sa oras na ito, si Yuan Tiangang, ang matandang immortal, ay matigas pa rin ang ulo na ikinagulat ni Yang Yian. Naisip niya sa sarili, si Yuan, ang matandang immortal, ay may anumang backup na plano. Hehe, sa paningin ko, kahit ikaw ang tunay na bathala, hindi ka sapat. Ano? Gusto mo bang baliktarin ang mundo gamit ang isang clone lang? Ang asul na dragon sa itaas ng langit ay nagsalita ng mga salita ng tao, na parang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na babae. Sabi niya kay Yuan Tiangang sa mapaglarong tono. Ngunit nabigla si Yang Yian. Ayon sa ibig sabihin ng asul na dragon, si Yuan Tiangang, ang matandang immortal, ay isa lamang clone. Kung gayon, gaano kalakas ang kanyang tunay na katawan? Labis na nagulat si Yang Yian. Sa oras na ito, malungkot na sinabi ni Yuan Tiangang, nasa tuktok ka lang ng ika-6 na pagbabago. Bilang isang demonyo, wala kang paraan upang paghiwalayin ang iyong kaluluwa at linangin ang isang clone. Ngayon, hahayaan kitang, isang demonyo, na makita ang paraan ng panlabas na pagkakatawang tao ng sangkatauhan. Bilang natapos magsalita si Yuan Tiangang, isang puting ilaw ang kumislap mula sa malayo at lumitaw sa tabi ni Yuan Tiangang. Sa unang tingin, siya ay eksaktong kapareho ng kasalukuyang Yuan Tiangang, kahit na sa hitsura o aura, ang pagkakaiba ay ang isa ay nakasuot ng puting damit at ang isa ay nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos, ang nakaputing damit na si Yuan Tiangang na dumating kalaunan ay kumislap ng ginintoang liwanag, at biglang lumitaw sa tabi niya ang isa pang Yuan Tiangang na may ginintoang damit. Kitang-kita na ang nakaputi na si Yuan Tiangang ang orihinal na katawan, at ang nakaitim at isang nakagold ang kanyang mga clone. Tatlong Yuan Tiangang. Nangangahulugan ito na ang walang kamatayang paglilinang ni Yuan Lao ay lumikha ng dalawang clone, at ang mga clone na ito ay may parehong lakas tulad ng orihinal na katawan. Kabanata 899 na pupunta tayo sa mundo ng paglilinang. Napabuntong hininga si Yang Yian habang pinapanood si Yuan Tiangang na lumabas sa eksena. Hindi nakakagulat na ang matandang ito ay natalo ng asul na dragon at naglakas loob pa ring magsalita ng mayabang. Isa lang pala sa mga clone niya ang natalo, at ngayon ay dumating na ang totoong katawan. Sa dalawang clone sa paligid niya, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Yuan Tiangang. Tunay na makapangyarihan ang asul na dragon, ngunit sa kanyang pangunawa, ang asul na dragon ay nasa tuktok lamang ng ika-6 na antas, na maihahambing sa rurok ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu ng mga magsasaka ng tao. Bagamat si Yuan Tiangang ay nasa paunang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, siya ay nasa tuktok ng unang yugto, at nilinang niya ang dalawang clone. Bukod dito, mayroon siyang espiritual na kayamanan sa kanyang mga kamay, tatlong espiritual na kayamanan, at ang mga ito ay makapangyarihan. Alam ni Yuan Tiangang na sa aspeto ng paglilinang, ang lahi ng tao ay may kalamangan sa paglinang ng iba't ibang spell at sekretarya, tulad ng mga clone, na hindi kayang gawin ng lahi ng demonyo, kaya hindi siya natatakot sa dragon. Sa pag-asa sa pagdating ng totoong katawan, gustong-gusto niyang makipagbuno sa asul na dragon. Sa kabilang banda, ang berdeng dragon ay tila nanunood ng isang payaso na pinagtatawanan ito, na parabang si Yuan Tiangang ay isang payaso lamang sa paningin nito at hindi siya nito sineseryoso. Sa sandaling ito, dalawang mahabang dagandong ang narinig mula sa malayo. Umuungol. Ungol. Sa sandaling ito, dalawang batis ng liwanag ang lumipad mula sa kaliwa at kanang bahagi ng berdeng dragon sa di kalayuan. Ang malakas na aura ay tinangay ang hangin at buhangin sa bukid. Pagkaraan ng ilang sandali, nang kumalat ang hangin at buhangin, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo. Dalawang halimaw, ang isa ay isang puting oso na may mga pakpak sa likod nito. Ang isa naman ay isang uwak na may tatlong paa na nagniningning na may gininto ang liwanag. Mukha itong ordinaryong uwak, ngunit ang buong katawan nito ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Ang hitsura ng dalawang halimaw na ito ay nagpaalala kay Yang Yiyo ng iba pang dalawang halimaw sa Southern Restricted Area. Hindi ba sila ang lumilipad na oso at ang tatlong paa na gintong uwak? Ang lumilipad na oso ay napakalaki, tatlong talampakan ang taas at napakalakas. Sa kabaligtaran, ang tatlong paa na gintong uwak ay isang ordinaryong walang ngipin, at ang pagkakaiba ng laki ay napakalaki. Kahit gaano kalaki ang dalawang halimaw. Walang lahat ng mga pagdududa ay tungkol sa pagkakaroon ng isang walang kapantay at makapangyarihang nilalang. Usap-usapan na ang halimaw na may tatlong ulo ay nasa Southern Restricted Area, bawat isa sa kanila ay isang hari. Ngayon ay tila hindi totoo ang chismis. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Fiction at Sanzo Jinwo ay ganap na sumusuporta sa asul na dragon. Pagkatapos ay lumipad pababa ang asul na dragon sa kalangitan at agad na lumitaw sa tabi ni Fiction at Sanzo Jinwo, at naging isang nasa katanghaliang gulang na magandang babae na nakasuot ng asul na damit, habang sina Fiction at Sanzo Jinwo ay nag-transform din bilang mga halimaw na may kumikislap na liwanag sa buong katawan. Fiction.
Naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may taas na 3 metro at isang ulo na puno ng puting buhok at balbas, at si Jinwoo ay naging isang binata na nakasuot ng gintong damit na brocade. Yumukod ang dalawa sa medyo may edad na magandang babae na siyang pagkakatawang tao ng asul na dragon at sinabing, "Ate. I didn't expect to alarm you," ngumiti ang magandang middle-aged na babae. "Ang malaki." Sinabi ng lalaking si Fei Xiong sa malakas na tinig, "Kapatid na babae. Ang maldita na sangkatauhan na ito ay walang alam sa langit at lupa. Pinasok niya ang aming teritoryo at binubuli si junior sister Zia Lu. Ngayon ay naglakas loob siyang hamunin ka. Ito ay talagang hindi makatwiran. Ate, wag naman. Hintayin mo ako, matandang oso," nalamunin siya. Oo, matandang lalaki lang ang matandang ito sa Adventure Hall. Sa palagay niya ay kamangha-mangha siya dahil nakatanim siya ng 2 clone. Mamaya ay susunugan siya ni ate. Mabangis na sabi ng binata na naging katawang tao ng Golden Crow. Si Yang Yiyo ay nakikinig sa usapan at nag-click sa kanyang dila. Ang 3 tao ay hindi kinuha si Yuan Tiangang, ang matandang immortal, bilang isang ulam. Mababa lang ang tingin nila sa kanya. Sa kanyang pangunawa, kahit na ang mga aura ni na Fiction at Jinwoo ay isang antas na mas mababa kaysa sa Qinglong, ang agwat ay hindi masyadong malaki. Lahat sila ay pang-anim na mga dakilang halimaw na maihahambing sa kaharian ng espiritual na paghihiwalay. Tayo. Tingnan mo kung paano ka, ang matandang immortal, mamatay sa pagkakataong ito. Gustong humagalpak ng tawa ni Yang Yiyo nang makita niya ang mukha ni Yuan Tiangang na nagiging berde at pula sa dikalayuan. Ang sandali bago, siya ay nasa mataas na espiritu dahil sa pagdating ng orihinal na katawan pagkatapos ipakita ang 2 clone. Ngayon, nang makita niyang lumitaw si Fiction at ang 3 paa na Golden Crow, biglang bumaba ang kanyang mukha. Nakaramdam nga ng pait si Yuan Tiangang sa kanyang puso. Noong una, gusto niyang umasa sa 2 clone para harapin ang berdeng dragon, ngunit hindi niya inaasahan na ang iba pang 2 dakilang halimaw sa Rumord Southern Restricted Area ay lumabas din. Ayon sa mga tala na alam niya, ang 3 dakilang halimaw sa Southern Restricted Area ang mga hayop ay nasa estado ng pagiging hari. Ngayon, parang chismis lang kung tutuusin. Parehong iginagalang ni na Fei Xiong at San Zhu Jinwoo ang asul na dragon bilang kanilang nakatatandang kapatid. Itong 3 dakilang demonyo sa larangan ng distraction, na humarap sa orihinal na katawan at mga clone ni Yuan Tiangang, si Yuan Tiangang ay walang kumpiyansa. Sa sandaling ito, alam niyang kailangan niyang tumakas, kung hindi ay mamamatay siya dito sa harap ng 3 makapangyarihang demonyong hayop. Natakot si Yuan Tiangang. Alam na alam niya na mangyayari iyon. Isang death wish para sa kanyang clone na lumaban sa 3 Demon Cultivator. Higit pa rito, ang 3 Demon Cultivator ay hindi mga simpleng tao. Kung Blue Dragon lang iyon, magkakaroon pa rin siya ng kumpiyansa na labanan ito. Gayunpaman, handa siyang tumakas kung hindi siya manalo. Ngunit ngayon ang hitsura ni na Fei Xiong at San Zhu Jinwoo ay nabaligtad ang sitwasyon. Sa pagharap sa 3 Demon Cultivator na nagsasalita tungkol sa pagpatay sa kanya ng walang prinsipyo, si Yuan Tiangang ay galit na galit. Kung tutuusin, siya ang numero 1 sa Adventure King City. Kailan pa siya hinamak ng ganito? Gusto niyang magalit, ngunit hindi siya naglakas loob. Ang Asher Dragon, na naging isang magandang babae, ay pinaikit ang kanyang mga mata at tinitigan si Yuan Tiangang, na nagsasabing, walang sinuman mula sa Adventure King City ang nakarating dito sa halos 1,000 taon. Ngayon, isang matandang lalaki mula sa Adventure Hall ang dumating dito. Tila nakalimutan na niya ang sakit matapos maghilam ang sugat. Well, dahil naglakas loob kang pumunta, maaari kang manatili. Habang nagsasalita siya, ang Asher Dragon ay direktang sumugod kay Yuan Tiangang, at si Fei Xiong at ang 3-legged Golden Crow ay sumunod na malapit sa likuran. Si Yuan Tiangang, na nag-iisip tungkol sa pagtakas, ay may kaunting paningin pa rin. Nang magsalita ang Asher Dragon Beautiful Woman, alam niyang may mali. Sa oras na ito, hindi na niya pinansin ang mukha niya at tumalikod na at tumakbo. Boom boom boom. Halos sabay na sinalakay ng 3 tao, ang jawlong Beautiful Woman, si Yuan Tiangang. Pagkatapos ng sunod-sunod na ingay, gamulong ang alikabok at buhangin sa lugar kung saan nakatakas si Yuan Tiangang. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang lalaking Fei Xiong na malamig na nagbabala sa langit, kung maglakas loob kang tumungo sa Southern Restricted Area at sumugod muli sa Adventure King City, dudurugin kita hanggang sa abo. Ang pangungusap na ito ay tila kakaiba kay Yang Yian, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng ilang sandali, naisip ito ni Yang Yian. Dapat ay nakatakas si Yuan Tiangang, kung hindi ay hindi siya babalaan ni Fei Xiong. Siyempre, hindi malinaw na nakita niyang ang laban sa pagitan ng mga master, at hindi tiyak na ang mga tao sa kanilang antas ay makikita ng malinaw kapag gumawa sila ng hakbang. Oo nga, sinabi ng binata na binago ng Golden Crow, ate, bakit hindi mo itago ang matandang iyon? Ilang minuto lang ang kailangan para patayin siya.
Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng matanda noon? Kapag na-attack na kaming tatlo sa sangkatauhan, aalis na kami. Kung bakit ko sinasadyang iwan si Yuan Tiangang dito, ay dahil ayaw kong magkaroon ng away sa sangkatauhan. At saka, nag-aalala ako na mag-isa lang si Zialu dito pagkaalis namin. Ang pagsira sa dalawang clone ni Yuan Tiangang at ang matinding pinsala sa kanyang orihinal na katawan ay hindi bababa sa hindi niya maigalaw ang kanyang tunay na enerhiya sa loob ng 10 taon. Ang pagpapanatili sa kanya ay isang babala. Isang babala. Lahat ng adventurer sa Adventure King City, huwag isipin ang Southern Restricted Area. Mas mabuting itago siya kaysa patayin. Biglang sinabi ito ng magandang babaeng binago ng Berdeng Dragon. Parehong natigilan sina Yang Yio at Zialuo, ngunit labis na nabigla si Yang Yio. Lumabas na silang tatlo ay basta-basta na lang napatay ang dalawang clone ni Yuan Tiangang at nasugatan ng husto ang immortal na orihinal na katawan ni Yuan Lao, at hindi siya makakapagdulot ng anumang gulo sa loob ng 10 taon. Sa kabilang banda, sa sinabi ng magandang babae na si Jiaolong, tila nagsasanay dito ang tatlong Demon Cultivator dahil nangako sila sa isang malaking shot na hindi nila sasalakayin ang sangkatauhan. Kapag nagawa na nila, kailangan nang umalis ng tatlo. Sinabi rin nila na mananatili si Zialuo, kaya naiwan si Yuan Tiangang na buhay. Kung hindi, ayon sa kanyang sinabi, maaari niyang patayin ang matandang immortal na si Yuan Tiangang sa isang iglap. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay isang babala, na talagang mas mabuti kaysa sa pagpatay sa kanya. Ngunit medyo nalungkot si Yang Yio. Bakit hindi niya pinatay ang matandang immortal? Ang pagpatay kay Yuan Tiangang ay makakabawas sa kanyang kaaway. Ang pagpapanatiling buhay ni Yuan Tiangang ay palaging isang time bomb para sa kanya. Gayunpaman, pinag-isipan lang niya ito sa kanyang puso at hindi naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Sa oras na ito, nag-react si Zialuo at nagmamadaling tumakbo patungo sa tatlo ng magandang babaeng si Jiaolong. Naisip ito ni Yang Yio at sumunod. Guro, Master Fictiong at Master Jinwo, aalis ka na ba? Binati ni Zialuo ang tatlong tao pagkatapos niyang pumunta at nagtanong na may malungkot na mukha. Ang malaking lalaking sina Fictiong at Jinwo ay tumanggaw ng walang sinasabi. Nawala ang lamig sa mukha ng magandang babae na si Jiaolong. Nang lumingon siya kay Zialuo, puno ng kabaitan at pagmamahal ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang buhok ni Zialuo at sinabing, "Oo, matagal na tayong tatlo ang nagpa-practice dito. Kung ikaw ay nagpakita 18 taon na ang nakararaan, ang amo at ang iyong dalawang tiyuhin ay aalis na 18 taon na ang nakararaan. Ngayon ay itinuro sa iyo ng Master ang lahat ng kanyang makakaya, at tinulungan ka rin na linangin ang katawan ng isang dragon. Panahon na para tahakin mo ang iyong sariling landas sa hinaharap. Depende ito sa iyong swerte. Nangako rin tayo sa isang malaking tao na aalis tayo sa sandaling kumilos tayo laban sa sangkatauhan. Kailangan na nating pumunta. Ikaw, aking alagad, ay kailangang tahakin ang iyong sariling landas sa hinaharap upang lumaki." Namumula ang mga mata ni Zialuo. Tumingin siya sa kanyang Panginoon, ang Berdeng Dragon, at sinabi, "Guro, hindi mo ba ako maaaring isama? Utu anak, hindi ka namin may sama pansamantala dahil may pupuntahan tayo." Bukod dito, sinabi ng Master na ang bawat magsasaka ay may kanya-kanyang paraan. Sa paraang ito lamang makakarating ka pa. Hanggat nasa ilalim ka ng proteksyon ng Master, hindi ka magiging tunay na dragon. Tandaan, ang iyong landas ay ang maging isang tunay na dragon mula sa isang Jiaolong balang araw. Sabi ng magandang babae na si Jiaolong. Napuno ng luha ang mga mata ni Zialuo habang nagtanong, "Kung gayon, saan ka pupunta, guru?" "Talagang pupuntahan kita, Master at Uncle Master sa hinaharap. Pupunta tayo sa mundo ng paglilinang." Ang magandang babaeng nagbago mula sa Berdeng Dragon ay may kinang sa kanyang mga mata, at tumingin siya sa walang hangganang kalangitan na may mukha na puno ng pananabik. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Yang Yio na manginig ang buong katawan nang marinig niya ang salitang, "mundo ng paglilinang." Kabanata 900, ang Eternal Demon Star. Ang tatlong salitang, Cultivation World, ay palaging ang pinakasensitibong salita sa puso ni Yang Yio. Mula sa sandaling kinuha niya ang Qiankun Pot, mula sa sandaling nakilala niya ang kanyang master na si Yun Changxi, mula sa unang pagkakataon na sumakay siya sa Qi hanggang sa huling yugto ngayon ng out-of-body state, nakaranas siya ng maraming sakuna sa buhay at kamatayan, sa katunayan, para sa lugar na ito na tinatawag na, Cultivation World. Ito, siya rin ang magiging direksyon na pagtrabahuan niya sa hinaharap. Pumunta sa mundo ng paglilinang. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yio ang isang malinaw na nagsabi na gusto niyang pumunta sa mundo ng paglilinang. Bagamat alam niyang hindi siya makakapunta, at walang ibang makakakuha sa kanya, ang tatlong salitang, Cultivation World, ay nagparamdam sa kanya ng dagandong sa kanyang puso. Marahil ay naramdaman ang emosyonal na pagbabago-bago ni Yang Yio, ang Berdeng Dragon ay nakatutok na ngayon kay Yang Yio.
Pagkatapos ay kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bata, ikaw ba si Yang Yiyo?" Natigilan si Yang Yiyo. Parang kilala siya ng Dragon Lady. Gayunpaman, nakita niya ang kapangyarihan ng Jiaolong Beauty, at siya ang Panginoon ni Zialu, kaya wala itong galit sa kanya. Hindi siya nang ahas na maging mayabang, at nagmamadaling ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, binabati ni Junior Yang Yian ang tatlong nakatatanda. Bahagyang tumango ang Jiaolong Beauty, na itinuturing na tugon kay Yang Yian, ngunit lumingon sa three-legged golden crow at nagtanong, ano sa palagay mo, third brother? Ang tatlong paa na golden crow ay tumango, pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian, at ang kanyang mga mata ay biglang naging kulay ginto. Sa isang iglap, ang kaluluwa ni Yang Yian ay nabigla. Naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay maligalig sa pamamagitan lamang ng pagtingin ng three-legged golden crow, at ang mga mata ng three-legged golden crow ay nagbigay kay Yang Yian ng malalim na pakiramdam tulad ng dagat ng mga bituin, na maaaring makapagpawala sa kanyang isip at kaluluwa. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay nawala sa isang iglap, ngunit ginawa nitong si Yang Yian ay nabigla at nagalit, at hindi niya maiwasang gustong sumabog. Gayunpaman, sinabi ng tatlong paa na gininto ang uwak sa magandang babae na si Jiaolong, na Panginoon din ni Zialo, napakakaiba ni Kuya. Ang aking gininto ang liwanag ng uwak ay nakakita ng hindi mabilang na mga tao at nakakakita ng ilang mga pahiwatig, ngunit hindi ko alam kung ano ang batang ito. Hindi ko siya makita. Wala akong makita. Ang mga mata ng master na si Jiaolong ni Zialo ay kumislap, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiu at nag-isip na sinabi, ang gininto ang liwanag ng uwak ng aking ikatlong kapatid ay kasing sikat ng limang kulay na liwanag ng paboril. Pareho silang first class na likas na banal na ilaw sa mundo. Bilang karagdagan sa kakayahang saktan ng kalaban, nakikita ng kaalaman ang kapalaran at kapalaran ng mga tao. Kahit na ang paglilinang ng aking pangatlong kapatid ay hindi pa sa antas ng pagbabalik, dapat ay sapat na upang makita ang isang tao sa labas ng katawan na kaharian. Sa puntong ito, ang magandang babaeng Jiaolong ay huminto, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin habang nakatingin kay Yang Yiu at sinabing dahan-dahan, ang liwanag ng Golden Crow ay hindi nakakakita sa iyo. Dalawa lang ang posibilidad. Maaaring isa kang walang katulad na henyo, o isa kang demonyong bituin na hindi kailanman lilito sa mundo. Ikaw. Iba talaga. Madalas kang banggitin ni Zialu sa harap ko, sinasabing ikaw ang una niyang kaibigan. Maaari kang pumunta sa Mountain and Sea Realm mula sa mortal na mundo, at kahit na makarating sa West Mountain Continent. Na nagpapakita na kayong dalawa ay may malalim na samahan. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Master Zialu, hindi alam kung mauunawaan ang mga ito bilang papuri o papuri. Napangiti na lang siya at walang sinabi, pero paulit-ulit na bumubulong sa kanyang puso, may nagsasabi ba niyan? Ano ang ibig mong sabihin ako ang Devil Star na hindi kailanman lumilitaw sa mundo? Ikaw ang Devil Star at ang buong pamilya mo ay Devil Star. Damn it, just say that my body is a jinx. Habang bumubulong at nagmumura siyang sa kanyang puso, muling nagsalita ang magandang babae na si Jiaolong, hindi ko nasasabihin ang tungkol sa maliit na lalaki. Gaya ng sinabi ko kay Zialu, lahat ay may kanya-kanyang paraan. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang henyo o isang Devil Star, ngunit sa aking pag-unawa sa aking alagad na si Zialu, siya ay nagpasya na ikaw ay kanyang kaibigan at hindi magbabago. Sa tingin ko ang iyong mga kapalaran ay magkakaugnay at hindi mapaghihiwalay. Paano ito, nangangako kang aalagaan kung mabuti si Zialu para sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang sahig ng Southern Restricted Area. Pagkaalis naming tatlo, ang tatlong major cultivation na pinagpalang lugar ng Xingchen Lake, Hoyan Mountain, at Xiaoyaoqi Mountain sa Southern Restricted Area ay ibibigay lahat sa inyo. Paano naman? Pagdating sa pinakamahusay, kumikinang ang mga mata ng magandang babae na si Jiaolong at ngumiti ito na parang isang tipikal na negosyante. Ngunit hindi pinansin ni Yang Yian ang kanyang ekspresyon. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya, I will give you this Southern Restricted Area. Damn, may ganito bang magandang bagay sa mundo? Para sa kanya, ito ay isang biyayang hindi niya mahihiling. Mayroon siyang daan-daang mga disipulong Yunmen sa espasyo ng Chen Kunpot at hindi alam kung paano sila ayusin. Kung talagang magkakaroon siya ng napakalaking bahagi ng mahalagang lupain gaya ng Southern Restricted Area, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Not to mention that Zialu is his life and death friend, kahit hindi siya, hindi mahalaga kay Yang Yian. Hindi ba para tumulong lang sa pag-aalaga ng babae? Ano ang malaking bagay? Siya. Sumang-ayon ng hindi nag-iisip, okay, pangako. Sa totoo lang, kahit hindi sabihin ng senior, gagawin ko. Noong ako ay nasa mortal na mundo, may utang pa rin akong buhay kay Zialu, kahit na protektahan siya ng aking buhay, hindi iyon labis. Ang pangungusap na ito ay mga salita din ni Yang Yian mula sa puso, at ito rin ay isang pangako.
Sa pagsasalita tungkol dito, kung hindi siya binigyan ni Zialu ng dalawang likas na mandirigma sa ibang bansa, talagang mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya't sinabi ni Yang Yian na paprotektahan niya si Zialu sa kanyang buhay, at hindi ito totoo. Ngumiti ang amo ni Zialu na si Zhaolong Mefu. Ang mga salita ni Yang Yiu ay hindi taos-puso, at hindi niya ito maitago sa kanya. Then she said, "Good boy, base sa sinabi mo, hindi nagkamali ang Zialu ko. Pamahalaan ng mabuti ang Southern Restricted Area. Baka may surprise ako sa'yo pero 10 taon ka lang." Pagkatapos, lahat, si Yuan Tiangang ay isang matandang lalaki ng Adventure Hall. 10 taon ko lang siyang nagawang saktan. Pagkatapos ng 10 taon, gagaling siya at tiyak na pupunta sa Southern Restricted Area. Kung kaya mong ipagtanggol itong Feng Shui Treasure Land ay depende sa iyong kakayahan. Zialo, ipaubaya ko ito sa iyo. Huwag mo akong pababayaan, at huwag mong pababayaan si Zialu. Magkikita tayong muli sa mundo ng paglilinang balang araw. Terra na pangalawa kuya at pangatlo kuya. Ang mga magsasaka ay hindi kasinggulo ng mga mortal. Umalis sila sa sandaling sinabi nila. Pagkahulog ng mga salita, silang tatlo ay naging bahaghari at nawala sa langit sa isang iglap. Mag-iingat ka, guro, lumuhad si Zialo at sumigaw sa langit na may luha sa kanyang mga mata. Medyo nagulat din si Yang Yiu. Noong una, gusto niya talagang magtanong tungkol sa mundo ng paglilinang, ngunit ngayon, umalis sila nang hindi nagdadala ng ulap. Tanging panghihinayang lang ang kanyang naramdaman. Pero, at muli, hindi niya talaga naisip na pumunta sa mundo ng mga magsasaka. Una, naramdaman niyang napakahina pa ng kanyang lakas para pumunta sa mundo ng paglilinang. Pangalawa, palagi niyang kailangang ayusin ang mga disipulo ng Yunmen. Pangatlo, kailangan niyang hanapin ang kanyang panganay na disipulong si Dugo Wei at ang pangatlong disipulong si Wu Jian. Kinailangan din niyang puntahan ang munting monghe na sina Lao Fan at Zhou Brothers na nanatili sa Sanxiu City. Kinailangan din niyang pumunta at maghanap ng mga bagong kaibigan tulad ni Ye Waxen at Linuo. Bilang karagdagan, naroon ang kanyang sinumpaang kapatid na si Beiki, ang puting unggoy, at ang unggoy na si Dudo na sumunod sa kanyang panganay na kapatid sa Great Wilderness. Nandyan din si Daor Xiangxiang at ang maliit na phoenix na nawala ng malay at walang oras para alagaan sila matapos gumawa ng gulo sa Yaoguang City. Ngayong naiisip ko ito, dapat na sinundan ni Daor at Xiao Fengwang ang matandang maya sa Great Wilderness. Anyway, marami pa ring tao ang mahahanap at mga bagay na maaaring gawin sa Mountain and Sea Realm. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang paghahanap ng lugar para kay Yuntian at sa kanyang mga kaibigan sa Chenkun Pot Space. Ngayong nakuha na nila ang Southern Restricted Area, isang piraso ng lupa para sa pagtatanim na ibinigay ni Master Zialu, nalutas na ni Yang Yiu ang kanyang mga kagyat na pangangailangan. Ang mas ikinatuwa pa niya ay nakita niyang muli si Zialu. Hindi niya sinasadyang nasagasaan ang kanyang matandang kaibigan na si Zhon Qingren sa Adventure King City, at hindi direktang natagpuan si Hu Xianer, at natagpuan din ang kinaroroonan ni Mei Xiying. Sa pag-iisip kay Mei Xiying, agad na nabigla si Yang Yiu, naalala na sinabi ni Zhon Qingren na pagkatapos na pumasok si Mei Xiying at ang kanyang mga kaibigan sa Xingchen Lake, isang makapal na fog ang lumitaw, at pagkatapos ay nawala sila. Hindi kaya si Mei Xiying ang kinain ni Zialu? Hindi kilala ni Zialu si Mei Xiying. Kung talagang kinain siya ni Zialu, sobrang saya. Mabilis niyang tinulungan si Zialu, na malungkot dahil sa pag-alis ng amo, at nag-aalalang nagtanong, Zialu, huwag ka munang umiyak, may mahalagang tanong ako sa iyo. Si Zialu ay hinawakan ni Yang Yiu sa pagmamadali. Hindi pa niya gaanong nakipag-ugnayan sa opposite sex, kaya hindi niya maiwasang manginig sa buong katawan, at namula ang mukha. Lihim niyang tiningnan si Yang Yiu at nakita niyang tila nababalisa ito, at hindi napansin ang kanyang abnormalidad. Nakahinga siya ng maluwag. Nang makitang kinakabahan siya, nagtanong si Zialu, ano ang problema? Bago iyon. Oh, tama, ilang tao ang pumunta sa Xingchen Lake kahapon. Nakita mo na ba sila? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiu. Nang makita ang sobrang kinakabahang mukha ni Yang Yiu, inilibot ni Zialu ang kanyang mga mata at sinabing, nandito ka na. Tuwang-tuwa si Yang Yiu at nagtanong, nakapunta ka rito, napakabuti, nasaan na sila ngayon? Seryosong sinabi ni Zialu, kinain ko sila. Si Yang Yiu ay nabigla sa lahat, at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ito ang pinakakinakabahan niya. Paano niya ito ipapaliwanag kay Sister Mei? Bukod pa rito, kaibigan niya si Zialu, at tiyak na makikilala niya ang lahat sa hinaharap, at makikilala niya si Sister Mei, ito. Ngayon ay sinabi ni Zialu na kinain niya ang kapatid ni Sister Mei, kumirot ang puso ni Yang Yiu, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. O Diyos ko, niloloko mo ako, tumingkayad si Yang Yiu sa lupa, hinawakan ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay at umungol.
Ngunit sa oras na ito, ang malapilak na kampanang tawa ni Zialo ay pumasok sa kanyang tenga. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.